Kabanata 1301 hanggang 1310. Kabanata 1301 Pagbubunyag. May isang bayan na hindi kalayuan sa Kang Haicheng sa Hilaga, na siyang bayan din kung saan sinakop ni Yusuf Zok si Gailburger. Sa sandaling ito, tatlong eksperto sa kaharian ng Diyos Emperador mula sa pamilyang Arellano ang kara-rating lamang sa bayang ito. Dahil huminto rito si Green Spirit at saka nagsimulang umikot sa isang mesa. Anong nangyayari rito? Tanong ng isa sa mga banal na emperador. Sinusubaybayan ng Green Spirit ang amoy ng mga taong iyon, at nang marating nito ang bundok ng Kendian, nawala ang amoy ng iba, at tanging amoy ng isang tao na lamang ang natira. Pumunta rito ang taong iyon, pero pagdating niya, nawala rin ang amoy. Anong nangyayari rito? Nawala sa hangin. Saan sila pumunta? Nag-teleport palayo. Kahit na nag-teleport sila, dapat ay naabutan pa rin sila ng Green Spirit. Paano iyon mawawala? Tanong ng isa pang banal na emperador, na naguguluhan. Hehe, ang mga bandidong ito ay medyo misteryoso. Nagsalita ang Superior Divine Emperor na iyon, ang pangalan niya ay Ethan Arellano, isa sa mga natatanging figure sa mga Superior Divine Emperor ng pamilyang Arellano, ang ikapitong anak ng kasalukuyang clan head. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isa pang banal na emperador, na hindi apelyidong Arellano kundi Benson, na nagngangalang Diego Benson, ang tiyuhin ni Roger Benson, isang miyembro ng pamilyang unang klase ng Benson. Natural lang, ang banal na emperador ng pamilyang Benson ay isang basalyo ng pamilyang Arellano, at dahil ang isyo ay mula sa Northwest Guard City, kinailangang masangkot ang pamilyang Benson. Opo, ikapitong guro, ano po ang dapat naming gawin? Ang pangatlo, isang mid-level Divine Emperor, na hindi rin mula sa lahing Arellano, na nagngangalang Jax Brown, ang kanyang pamilya ay isa ring vassal clan ng pamilyang Arellano, at isa ring first class. Si Ethan Arellano, kilala rin bilang ikapitong guro Arellano, bagamat nasa katanghaliang gulang na, ay isang kaakit-akit at gwapong binata, at gayon paman, tinatawag pa rin siya ng lahat bilang ikapitong guro. Nag-isip sandali si Ethan Arellano, gumamit siguro ang tulisang iyon ng kakaibang sining at paraan para itago ang kanyang amoy. Dahil malapit na tayo sa Kang Haicheng, may dalawang posibilidad ngayon, una ay itinago ng taong ito ang kanyang amoy at pumasok sa Kang Haicheng, at ang isa pa ay nagpatuloy ang taong iyon pasilangan upang maiwasan ang ating paghabol. Paano naman ang ibang mga bandido? Itinago rin ba nila ang kanilang mga amoy? Kaya kahit ang Green Spirit ay hindi sila masusubaybayan. Parehong labis na naguluhan sina Diego Benson at Jax Brown, dahil ang mga bandidong ito ay masyadong tuso, na mayroon pang ang mga divine skills na nagtatago ng amoy. Naningkit ang mga mata ni Ethan Arellano at sinabing, mukhang may tulong ang mga tulisang ito mula sa isang eksperto. Walang ganitong kakayahan ang Day of Breakback Mountain noon. Bukod dito, tiyak na hindi niya kayang malusutan ang lungsod sa Hilagang Kanluran. Kaya, pinaghihinalaan kong may palihim na tumutulong sa kanya. Bumalik tayo sa Northwest Guard City at magtanong tungkol sa nangyari sa Breakback Mountain sa mga nakaraang taon, at tingnan kung may anumang kakaibang pangyayaring naganap sa Northwest Guard City. Ito na lang ang tanging palatandaan na meron tayo ngayon, kaya kailangan nating mangalap ng mas maraming palatandaan para matukoy ang lokasyon ng salarin. Sige, bumalik na tayo sa Northwest Guard City. Sabay na tumango sina Diego Benson at Jax Brown, at ang tatlo ay naglakad pabalik. Kuwait. Samantala, matapos nakawin ang lahat ng impormasyon mula kay Gailburger, sinimulang tunawin ni Yusuf Zok ang mga alaala ni Gailburger sa buhay at ang kanyang pag-unawa sa kaharian ng langit. Hindi gaanong alam ni Yusuf ang tungkol sa kaharian ng langit, ngunit si Gailburger ay medyo bihasa. Kaya naman, habang tinitingnan niya ang mga alaala ni Gailburger, sabay-sabay niyang nalaman ang tungkol sa iba't ibang pangyayari sa kaharian ng langit, sa pamilyang Burger, sa 8 dakilang pamilya, at lahat ng iba pang alam ni Gailburger. Sa kaharian ng langit, ang oras ay tahimik na lumilipas na parang umaagos na tubig. Pagkalipas ng 7 buwan, nagtipon sina Ethan Arellano, Diego Benson, at Jax Brown sa Northwest Guard City, kung saan sila naghiwa-hiwalay at nagsagawa ng mga investigasyon ng mag-isa. Diego Benson, magsimula ka sa pagbabahagi ng iyong natutunan, sabi ni Ethan Arellano nang may magaan na ngiti. Humigop si Diego ng tsaa, nagmuni-muni, at sinabing,
marami akong natutunan, pero may ilang mahahalagang punto akong naunawaan. Ang unang mahalagang punto ay, ang mga insidente sa Guard City at Breakback Mountain ay magkatulad. Ang Breakback Mountain ay inatake rin ng isang makapangyarihang nilalang, na kinasangkutan din ng paggamit ng mga palaso, may isang taong gumamit ng palaso na nagpabagsak sa Breakback Mountain. Bukod pa rito, sa ilalim ng malalim na hukay sa Breakback Mountain at sa kawalan ng Guard City, may napansin akong bakas ng amoy ng Divine Dragonwood. Ang pangalawang mahalagang punto ay, natukoy ng aking Green Spirit ang amoy ng ilang bandido sa Breakback Mountain at sa Big Bot Mountain sa timog, at natuklasan din ang amoy ng taong nawala sa bayan. Pareho lang ang sitwasyon mo. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang mga mata ni Jax Brown, sa kanya idinagdag, nalaman kong ang Big Bot Mountain, na kilala rin bilang Double Bot Mountain, ay kinontrata ni Abraham Nash, na kalaunan ay nagtayo ng mga pattern ng porma sayon doon, na nagsasabing gusto niyang magtayo ng palasyo. Pagkatapos niyang ihanda ang kanyang mga porma sayon, isang kababalaghan sa kalangitan ang naobserbahan kung saan pumupuno ang kalangitan ng mga ulap na bahaghari noong panahong iyon. Maaaring natatandaan mo, tila may isang pambihirang kayamanan sa hilagang kanlurang lokasyon, doon mismo sa Big Bot Mountain. Kalaunan, naiulat na ang bihirang kayamanan ay inagaw ng mga bandido mula sa Breakback Mountain, mayroong 9 na bunga ng pagbabago. Pagkatapos, sinuri ko ang pinagmulan ni Abraham Nash sa lungsod, at natuklasan kong balak niyang makipag-ugnayan sa mga piling tao ng Guard City, kabilang ang mga anak ng City Lord, ang pamilyang King, ang pamilyang Gold, at iba pa, na bumibili mula sa mga pamilyang ito. Ilang basura, tulad ng mga dahon ng prutas na yangyin, at mga piraso ng kahoy ng banal na dragon. Ngayon, nawala na ang mga bandido mula sa Breakback Mountain, at ang kanyang Big Bot Mountain ay wala na ring nakatira. Nabanggit niya ang pagtatayo ng isang palasyo ng hari, ngunit ngayon ay wala ni isang tao roon. Kaya't nangangahas akong sabihin, kasabwat niya ang mga bandido, hindi nagkakamali ang Green Spirit, at hindi rin magkakamali ang impormasyong nakalap ko. Pumalakpak si Ethan Arellano at tumawa, magaling. Ang mga lead na mayroon ako ay halos kapareho ng sa iyo. At napatunayan ko na sa pamilyang Nash, mayroon ngang isang Abraham Nash, at mayroong 6 na Abraham Nash, ngunit 3 sa kanila ay mga hanggal, ang isa ay isang banal na hari, at ang 2 pa ay mga nakatataas na Diyos, ngunit ang 6 na Abraham Nash na ito ay hindi kailanman umalis sa kanilang angkan, at ang kanilang mga larawan ay hindi rin tugma sa Abraham Nash na pinag-uusapan natin dito, kaya ang Abraham Nash na ito ay hindi miyembro ng pamilyang Nash. Gayun din, bago bumagsak ang Guard City, nahuli ng pamilyang King ang isang tao at hinabol ang isa pa, na parehong nagsasabing mayroon silang mga bunga ng yangyin, at talagang mayroon nga sila. Malaki rin ang nagastos niya dati para bumili ng mga dahon ng prutas na yangyin. At pati na rin ang mga piraso ng kahoy ng banal na dragon, maaari kayang magtanim siya ng mga prutas na yangyin at kahoy ng banal na dragon. Gulat na bulalas ni na Jax Brown at Diego Benson. Imposible talaga iyan, umiling si Ethan Arellano. Paano malilinang ang mga kayamanan ng langit? Kung gayon, ano ang dahilan kung bakit mayroon siyang mga bunga ng yangyin at ang amoy ng banal na kahoy ng dragon? Tanong ng dalawa habang humahabol. Naguguluhan din ako rito, marahil ito ay huwad, sintetiko, mayroon lamang amoy ng mga prutas na yangyin, may amoy ng banal na kahoy ng dragon. Nang panahong iyon, ang 2 taong iyon ay nagbebenta ng mga prutas na yangyin upang ipagpalat sa mga Spirit Stone o Heavenly Patching Stones. Ano? Mga bato ng pagtatakip sa langit. Nagulat ang 2 banal na emperador, dahil ang mga bato ng pagtatakip sa langit ay mga kataas-taasang banal na bagay, isang bagay na kahit sila ay wala. Sa makatuwid, ang aking hinuha ay ang peking Abraham Nash na ito ay malamang na isang taong makapangyarihan sa pagbabalat kayo, na sumangkop din sa mga bandido ng Breakback Mountain. Kaya paano natin dapat ipagpatuloy ang ating investigasyon? Tanong ni na Jax Brown at Diego Benson. Hehe, Tara, maghagis tayo ng pang-akit, sabi ni Ethan Arellano nang may bahagyang ngiti. Dahil Heavenly Patching Stones ang habol niya, painitin natin siya gamit ang mga iyon. Kapag dumating na siya, madarama siya ng Green Spirit, at saka natin siya mahuhuli ng biglaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1302 mga kwintas na may kidlat at kulog. Kinumpirma ni Ethan Arellano ang planong paghahagis ng Pain para maakit ang isda, at agad itong isinagawa. Pagkalipas lamang ng 3 araw, isang mensahe ang kumalat sa Heavenly Realm, magsasagawa ng isang subasta ang Appraisal Pavilion, kung saan isusubasta nila ang ilang pinakamahalagang kayamanan. Halimbawa, ang Heavenly Pearl, ang nangunguna sa 4 na dakilang kababalaghan ng Heavenly Realm, ilang sinaunang instrumentong Dao, at gayon din, ang Sky Repairing Stone. Oo, ang Sky Repairing Stone ay kasama rin sa listahan, na may kabuoang 5 piraso. Siyempre, simula ngayon, bibili na rin ang Appraisal Pavilion ng mga bihirang kayamanan sa matataas na presyo. Kung mayroon ka man, maaari mo itong dalhin para sa subasta, at tatanggap lang sila ng komisyon. Nang mailabas ang balita mula sa Appraisal Pavilion, ang Heavenly Realm ay umalangaw sa pananabik, kung saan ang ilan ay nakahanap ng listahan ng subasta at pagkatapos itong suriin, ay mas lalong naging sabik. Mayroong mahigit 1,000 bihirang kayamanan na maaaring ibenta sa subasta, at ang bawat isa ay maituturing na kayamanan ng mundo. Masasabing ito ang pinakadakilang kaganapan ng subasta sa loob ng daan-daang milyong taon. Tungkol naman sa oras ng subasta, hindi pa ito tuluyang nakumpirma, dahil medyo malaki ang kontinente ng langit at ang ilang mga tao mula sa lahat ng sulok ay masyadong malayo. Halimbawa, aabutin ng ilang taon bago makarating ang mga tao mula sa hilagang kanlurang border state sa Appraisal Pavilion sa gitnang rehiyon. Mayroon pang ang mga taong mangangailangan ng ilang dekada bago dumating, kaya't ang oras ay iaanunsyo pa. Ang katotohanang iaanunsyo ang oras ay nangangahulugan na kung interesado ka sa mga kayamanan sa listahan, mas mabuting simulan mo na ang iyong paglalakbay ng mabilis at tumungo sa Appraisal Pavilion sa gitnang rehiyon ngayon din. Siyempre, hindi pa alam ito ni Yusuf Zoc sa ngayon, dahil hindi pa ito nalalaman ni Gail Berger, kaya kinikilala pa rin niya ang Heavenly Realm, iniintindi ang Berger clan at ang 8 dakilang pamilya, at sinusubukan ding linangin ang Grand Circulation Method ng pamilyang Berger. Ang Appraisal Pavilion ay isang napakamahiwagang organisasyon sa Heavenly Realm, hindi ito kabilang sa alinman sa 8 dakilang pamilya, ngunit may mga sinasabi na ang Appraisal Pavilion ay may koneksyon sa 8 dakilang pamilya, kung saan ang bawat pamilya ay may bahagi rito. Sinasabi naman ng iba na ang Appraisal Pavilion ay itinatag ng isang mamamayan na kapantay ng mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya. Gayunpaman, malaki at mayaman ang Appraisal Pavilion, na may mga sangay sa lahat ng pangunahing lungsod. Siyempre, ang Appraisal Pavilion ay hindi ang pinakamalaking komersyal na kumpanya sa Heavenly Realm. Ang pinakamalaki at pinakalihim na kumpanya ng komersyo ay tinatawag na Changsan Residence, na hindi lamang nakikitungo sa mga subasta kundi nakikibahagi rin sa negosyo ng pagpapalitan ng Spirit Stone, mga serbisyo ng pagpatay ng kontrata, pagbili ng mga bihirang kayamanan, pagbebenta ng mga magic treasures, at iba pa. At sa katunayan, ang Changsan Residence ay hindi pagmamay-ari ng alinman sa 8 dakilang pamilya, dahil ang may-ari ng Changsan Residence ay isang kilalang individual, hindi naman talaga nakatago. Ang may-ari ng Changsan Residence ay tinatawag na Thunderbolt Beads, at ang ilan ay tinatawag siyang Lightning Visitor. Ang taong ito ang kapantay ng mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya. Kinontrol ng 8 dakilang pamilya ang kaharian sa langit sa loob ng milyon-milyong taon. Sa loob ng hindi mabilang na milyon-milyong taon na ito, hindi lamang lumitaw ang mga makapangyarihang Panginoon mula sa 8 dakilang pamilya, kundi pati na rin ang mga walang kapantay na henyo na lumitaw mula sa masa. Ang mga natatanging talentong ito ay natural na sumama sa hanay ng mga may pinakamataas na antas ng cultivation sa paglipas ng panahon. Sa makatuwid, sa mga karaniwang tao, may mga kahangahangang Panginoon, ang ilan ay may mga angkan, ang ilan ay may mga sekta, at marami pang iba na nag-iisa. Ang mga individual na ito ay kilala bilang sibilyang puwersa, isang nakakatakot na kapangyarihang hindi dapat maliitin. Siyempre, wala rin silang balak na hamanin ang awtoridad ng 8 dakilang pamilya. Tutal, ang 8 dakilang pamilya ay tila laging may panloob na alitan at pagdanak ng dugo, ngunit pagdating sa buhay at kamatayan, ang 8 dakilang pamilya ay mananatiling magkakasama. Tanging kapag ang 8 dakilang pamilya ay nagkakaisa bilang isa lamang sila hindi mapapalitan ng kapangyarihang sibilyan. At sa mismong sandaling ito,
ang kilalang may-ari ng Changsan Residence ay nasa parehong sitwasyon ni Yusuf Zok. Tama, ang maalamat na Thunderbolt Bids, bilang pinakamalaking may-ari, ay natural na hindi kailangang pangasiwaan ang anumang gawain at may hilig na madalas na mag-isang pumunta sa Polar Region para sa mga pakikipagsapalaran at pangangaso ng kayamanan, na isa sa kanyang pinakamalaking libangan. Nagkataon man o hindi, ang kwarto ni Gale Berger ay katabi lang ng kwarto ni Thunderbolt Bids. Si Thunderbolt Bids ay isang matandang lalaking may puting buhok, nakasuot ng malaking sombrerong dayami, nakasuot ng napakaluma at pantay-pantay na kulay abong damit, may sapatos na tela sa kanyang mga paa, at isang tali ng malalaking beads sa kanyang palso. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanyang kasuotan, taglay niya ang masiglang espiritu, at dahil sa kanyang nakatagong aura, walang makakakita sa kanyang antas ng cultivation. Siya ay mayaman, napakayaman, at may taglay na pribadong banal na barko, ngunit lagi niyang gustong mapasama sa karamihan dahil ayaw niya ng pag-iisa. May tsismis din na wala siyang anak, walang asawa, walang pamilya, isang tunay na nag-iisa na walang kahit isang disipulo na maghahain sa kanya ng tsaa o tubig. Hindi mabilang na tao ang nagnais na maging mga apprentice niya, ang ilan ay nakaluhod pa nga sa labas ng kanyang tahanan sa loob ng daan-daan o libu-libong taon, ngunit wala siyang tinanggap. Ang pinagmulan ni Thunderbolt Bids ay nababalot din ng misteryo, walang nakakaalam kung siya ay orihinal na residente ng Heavenly Realm o umakyat mula sa Lower Realm. Kahit ang 8 dakilang pamilya ay walang kaalam-alam. Ang kanyang katanyagan ay nagmula sa pagkakasala niya sa pamilyang Arellano, isa sa 8 dakilang pamilya. Sinasabing dahil sa isang pambihirang kayamanan, buong bangis niyang binugbog ang isang superior divine emperor mula sa pamilyang Arellano. Pagkatapos, sa galit at pagkabigla, nagpadala ang pamilya Arellano ng isang eksperto sa antas ng Diyos Soberano upang hanapin siya at makipagkasundo. Pero kahit ang eksperto sa God Sovereign level ay brutal din niyang binugbog. Hindi niya sila pinatay, binugbog lang niya sila na parang mga bata. Sa huli, pumasok ang clan leader ng pamilyang Arellano at nakipagpalitan sa kanya ng 10 galaw, na nagtapos sa tabla. Ang pinuno ng angkan ng pamilyang Arellano ay isang superior na Divine Master. Kung nagawang makipag-sparring ni Thunderbolt Bids sa isang superior Divine Master sa loob ng 10 galaw, gaano kaya siya ketekot? Kaya naman, ang kanyang antas ng paglilinang ay dapat ding nasa antas ng Diyos Soberano. Dahil sa labanang ito, pinatibay ni Thunderbolt Bids ang kanyang katayuan, wala nang ahas na husgahan siya. Bagamat ang kaharian ng langit ay may pinakamakapangyarihang pinuno, ang pinunong ito ay tunay na alamat, at pinag-uusapan kung sila ay buhay o naroon pa. Sa makatuwid, kahit papaano sa kasalukuyang Heavenly Realm, ang mga Superior Divine Masters ang pinakamalakas. Si Thunderbolt Bids ang unang nakatanggap ng balita tungkol sa subasta ng Appraisal Pavilion sakay ng banal na barko. Ang kanyang nasasakupan, na halos kapareho ng Appraisal Pavilion sa negosyo, ang dahilan kung bakit sila natural na kakompetensya. Kaya naman kapag may ginagawa ang Appraisal Pavilion, palaging iniuulat sa kanya ng mga nakatataas sa kanyang nasasakupan ang kanilang mga ginagawa. Kahit sakay ng banal na barko, nakakatanggap pa rin ng mga mensahe sa pamamagitan ng Jade Simple Transmission Book. Sinulyapan ni Thunderbolt Bids ang listahan ng mga item sa subasta at pagkatapos ay tumawa ng may interes, 5 Heavenly Patching Stones. Ha! Sa tingin mo ba ang mga sky repairing stones ay kasing karaniwan ng mga tipak ng lupa? Ikaw ba, Appraisal Pavilion, ay mayroon yan? Gayunpaman, medyo interesado ako sa perlas ng langit. Ang perlas ng langit na binanggit ni Thunderbolt Bids ay walang iba kundi ang nangunguna sa 4 na dakilang pambihirang katangian ng kaharian ng langit. Ang perlas sa langit ay hindi isang mahiwagang kayamanan, ni hindi ito gawa sa jade o ginto, kundi isang mahimalang pambihirang daw sa langit. Ang kapanganakan nito ay partikular na kamangha-mangha. Alam mo, noong unang panahon, ang banal na puno ng peach ay namunga ng 9 na bulaklak, 8 rito ay puti at 1 ay itim. Nang mamunga ang itim na bulaklak na iyon, hindi ito naging isang banal na peach kundi isang malinaw na butil, bilugan na parang perlas at kahawig ng salamin. Tama, ang Divine Peach Tree, na dapat sana'y nagbunga ng 9 na peach, sa halip ay nagbunga ng isang butil, ang butil na iyon ay ang Heavenly Pearl. Bukod pa rito,
Sa apat na dakilang pambihirang katangian ng Heavenly Realm, ang Fruit of Destiny, ay nagbunga rin ng isang Heavenly Pearl, at maging ang mga Celestial Beast ay nagsilang ng mga Heavenly Pearl, bukod sa iba't ibang pinagmulan. Masasabing ang perlas sa langit ay hindi sumusunod sa anumang mga patakaran ng hitsura, halos anumang bagay ay maaaring magbunga nito. At ito ay kilala bilang ang nangunguna sa apat na pinakadakilang kayamanan dahil sa pambihira ng Heavenly Pearl, na kayang bumuhay ng mga patay, magpataas ng cultivation level, at magbago ng mga pangangatawan, bukod sa iba pang kamanghamanghang mga epekto. May bali-balitang ang mga taong binago ang kanilang pangangatawan ng Heavenly Pearl ay nagiging Divine Master. Kaya naman, ang perlas ng langit ay napakahalaga, sa bawat paglitaw nito, napakaraming naghahanap ang nag-aagawan para makuha ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1303 ang itim na tigre sa dilim tahimik na lumipas ang oras na parang umaagos na ilog, 7 taon na ang nakalipas mula nang maglayag ang banal na barko mula sa lungsod ng Kanghay. Sa loob ng 7 taong ito, hindi kailanman umalis si Gale Burger sa kanyang tahanan, kahit na noong dinalaw siya nina Sloan Burger at Emerson Burger. Hindi siya lumabas ng kwarto niya. Sa 3 taon, naangkin na ni Yusuf Zoc ang lahat ng mayroon si Gale Burger, kasama na ang kanyang kaluluwa at katawan. Si Gale Burger ay ganap na kontrolado at naparasitiko niya. Sa katunayan, si Gale Burger ay si Gale Burger pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naging kay Yusuf Zoc, at ang kaluluwa ni Gale Burger ay hindi patay, pansamantala lamang sa pagtulog. Isang malalim na gabi, lumabas si Yusuf Zoc sa kanyang silid. Naglilinang siya, ngunit mas maaga ng araw na iyon at ng gabing iyon, ang dalawang binibining iyon, sina Sloan Burger at Emerson Burger, ay dumating na may lihim na kasiyahan kasama siya, na siyang gumising sa kanya, at dahil dito, hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang. Ngayon ay malalim na ang gabi. Malamang, sina Emerson Burger at Sloan Burger ay parehong natutulog o naglilinang, kaya nagpasya siyang lumabas. Sa 3 palapag ng banal na barko, mayroong isang deck na may ilang hanay ng mga upuan, kadalasan para sa mga bisita upang makalanghap ng sariwang hangin o makapagkwentuhan at magmasid ng mga bituin. Nang makarating si Yusuf Zoc sa deck sa 3 palapag, bigla niyang nakita ang isang matandang lalaking may puting buhok na nakaupo sa isa sa mga upuan, nakatalikod sa kanya, tila nabighani sa mga bituin. Mula sa figure ng matandang lalaking ito, walang nakitang espesyal si Yusuf Zoc, hindi niya napansin ang isang partikular na malakas na aura sa kanya. Sa kabaligtaran, tila kalmado siya. Hindi niya ginulo ang matandang lalaki na may puting buhok bagkus ay naglakad papunta sa isang sulok sa kabilang panig at tumayo sa kubyerta, pinagmamasdan ang madilim na kalangitan sa gabi. Sa totoo lang, walang anumang bagay sa kalangitan sa gabi, walang mga bituin, walang buwan. Ang lugar na ito ay ang madilim na kawalang hanggan, saan ba may mga bituin na makikita. Pero tila maganda ang mood ni Yusuf Zoc ngayong gabi. Pinagmasdan niya ang madilim na kawalan, marahang tinatapik ang kanyang mga daliri sa berendilia, marahang inaawit ang isang kantang pinamagatang, Lighting Up the Stars. Ang kantang ito ay naging tanyag noong kanyang kabataan, at hindi niya nakalimutan ang mga liriko. Habang siya ay tumatanda, at dumarami ang kanyang mga karanasan, ang mga alaala ng kanyang kabataan, mga sandali at eksena, ay tila lalong lumilinaw. Minsan nagigising siya mula sa isang panaginip, dahil nakikita niya ang kanyang sarili noong kanyang mga kabataan, ang kanyang mga kalaro noong kanyang kabataan, at nananaginip pa nga ng panghuhuli ng isda sa ilog. Noong panahong iyon, isa lamang siyang ordinaryong mortal na kabataan. Alam niyang amain ang kanyang ama, at hindi niya alam kung sino ang tunay niyang ama. Ang panahong iyon ay tunay na kanyang mga taong mapaghimagsik. Nang panahong iyon, gusto niyang malaman kung sino ang kanyang ama, ngunit ayaw din niyang malaman, isang magkasalungat na sentimiento. Sa ilalim ng magkasalungat na damdaming ito siya unti-unting lumaki. Ang kantang, Lighting Up the Stars, ay naghatid ng mga alaala ng mga taon bago siya tumuntong ng 10 taong gulang. Hindi malakas ang boses niya, pakiramdam niya ay siya lang ang nakakarinig. Wala siyang balak na istorbohin ang sinuman, ngunit habang mahina siyang kumakanta, ang matandang lalaking may puting buhok, na hindi siya pinansin, ay biglang lumingon sa kanya dahil sa kuryosidad. Napakagandang awitin, napakagandang awitin. Bigla,
Habang kumakanta si Yusuf Zok sa ikatlong pagkakataon, biglang tumayo ang matandang lalaki, pumapalakpak, at naglakad papalapit sa kanya. Natigilan sandali si Yusuf Zok, pagkatapos ay agad na yumuko gamit ang mga kamao sa matandang lalaking may puting buhok. Senior, hindi ko sinasadyang istorbohin ka. Tinawag niya ang lalaki bilang senior, kahit hindi niya matukoy ang antas ng cultivation nito, ngunit dahil mukhang masigla at isa siyang elder ang matandang lalaki, nagpakita pa rin siya ng respeto. Ang pagtingala sa langit, ay pag-aari ng espiritu ng isang tao. Sa ilalim ng buong liwanag ng mga bituin, ang mga batang nananaginip, kay banal na awit, kay banal na awit. Binata, hindi naman Burger ang apelyido mo, di ba? Ang lalaking may puting buhok ay walang iba kundi si Thunderbolt Bids mula sa Changsan Residence. Sa katunayan, gumugol siya ng ilang araw sa deck na ito sa ikatlong palapag, at nagkultibo siya, sinisipsip ang enerhiya mula sa dilim upang linangin ang kanyang katawan at mga kapangyarihang makadiyos. Tunay ngang nakaagaw ng pansin ang pagkanta ni Yusuf Zok, ngunit pagkatapos niyang makinig sa kanta, hindi niya maiwasang maalala ang mga alaala mula sa kanyang kabataan at mga araw na puno ng pangarap. Ang apelyido ko ay Burger, Senior. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Mausisang tiningnan ni Yusuf Zok ang matandang lalaking gaskosan ang pananamit, napansin ang mga tagpi-tagpi sa damit nito. Nagtaka rin siya kung paano nalaman ng lalaking ito ang apelyido niya. Hehe, ano ba ang meron sa pangalan o apelyido, isa lamang silang katangian. Binata, isa ka talagang disenteng tao. Biglang itinaas ni Thunderbolt Bids ang kanyang kamay, at 2 tasa, isang pitchel ng alak, at isang pakete ng jerky ang lumitaw sa mesa sa tabi nila. Kumusta kung uminom tayo kasama ang matandang ito? Aktibong pag-aanyaya sa kanya ni Thunderbolt Bids. Kung gayon ay magdadagdag ako ng ulam dyan, haha. Hindi nagpigil si Yusuf Zok. Kasabay ng pagkaway ng malapad niyang manggas, isang inatsarang binti ng lobo ang inilagay sa mesa. Haha. Tumawa si Thunderbolt Bids at pamunit ng isang piraso ng karne ng Snowy Wolf para kainin, nagpatuloy sa pagsasalita habang kumakain. Ang karne ng isang mid-tier Snowy Wolf ay hindi naman espesyal. Subukan mo ang karne ko at tingnan mo kung matitikman mo kung ano iyon. Kumuha si Yusuf Zok ng isang piraso ng tuyong karne mula sa kanya at maingat itong nguyain sa kanyang bibig. Mabango at nakakabighani ang karne, na may napakalakas na lasa na nagiging maanghang pagdating pa lang sa kanyang tiyan, na nagpapakulo sa kanyang mga meridian. Nagulat si Yusuf Zok, ang piraso lang ng karneng ito ay maaaring magkahalaga ng 100,000 spirit stone. At hindi niya maaninag ang lasa ng karne, ni hindi niya ito mahanap sa mga alaala ni Gale Burger. Patawarin ninyo ako sa limitado kong karanasan, hindi ko ito maintindihan. Umiling si Yusuf Zok. Mataas na uri ng karne ng Celestial Dragon ito mula sa South Wilderness, hindi ito mabibili sa merkado. Sabi ni Thunderbolt Bids nang may pagmamalaking ngiti. Swerte akong matikman ang karne ng Celestial Dragon, salamat, Senior. Alam ni Yusuf Zok kung ano ang Celestial Dragon, isang malakas at bihirang uri ng Celestial Beasts, medyo katulad ng Lopez clan sa Lower Realm, ngunit hindi tunay na dragon. Ngayon, may nakita akong 2 babaeng kumatok sa pinto mo, pero hindi mo sila pinapasok. Hehe, kahanga-hangang determinasyon. Biglang binanggit ni Thunderbolt Bids ang bagay na ito, at nang makaramdam si Yusuf Zok ng matinding pagkabalisa, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa ginhawa. Pinagmamasdan siya ng matandang ito. Senior, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Nagkunwaring medyo nahihiya, ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay at mabilis na binago ang usapan, nasa Qanghai City ka rin ba dati? Dumaan lang ako sa lungsod ng Qanghai. Bago iyon, binisita ko ang kailaliman ng Northwestern Great Snowy Mountains. Nandoon ka ba para manguha ng mga halamang gamot o manghuli ng mga demonyo? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Parang mga demonyong nangangaso, natatawang sabi ni Thunderbolt Bids. Parang mga demonyong nangangaso. Medyo naguluhan si Yusuf Zok, ano ang ibig niyang sabihin sa medyo? Nanabik lang ako sa lasa ng mga paa ng oso sa bundok na parang nyebe, kaya't naghiwa ako ng 200 piraso para iuwi. Nakaawang ang bibig ni Yusuf Zok. Seryoso, para lang matugunan ang pagkahumaling sa mga paa ng oso,
Maglalakbay ng hindi mabilang na milya at maglalakbay ng ilang dekada papunta sa mga bundok na may nyebe para pumatay ng mga oso at putulin ang kanilang mga paa. Ang hilig talaga ng matandang ito sa pagkain, no? Nang magsasalita na sana si Yusuf Zok, biglang bumulala si Thunderbolt Bids at sumulyap sa malayong Dark Void. Lumingon si Yusuf Zok at sinundan ang tingin nito, ngunit puro dilim at kadiliman lamang ang nakita niya. Mabuti na lang at kaya niyang palawakin ang kanyang telekinesis lampas sa banal na barko, kaya tahimik at mabilis niyang sinuyod ang malayong kawalan gamit ito. Gayunpaman, ang investigasyon na ito ay nakagugulat. Nanginig ang buong katawan niya, at halos mapatalon siya sa takot. Dahil sa kadilimang iyon, may isang itim na tigre, na sa sobrang itim ay hindi ito makapasok maliban sa dalawang matingkad na matang parang diamante. Dagdag pa rito, ang itim na tigre ay hindi bababa sa 100 zang ang laki, halos kasing laki ng banal na barko, at may isang grupo ng mga taong nakatayo sa ibabaw ng tigre, 12 ng mga ito ang may handa ng mga banal na pana, mga palaso na nakatutok sa banal na barko. Nakita ni Yusuf Zok na ang mga naghahanda ng kanilang mga pana ay nasa antas ng isang banal na hari, maihahambing sa mga taong tulad ni Shoot the Feet at iba pa, habang ang iba na hindi may hawak na pana ay naglalabas ng mas nakakatakot na mga aura. Habang nanginginig sa gulat ang katawan ni Yusuf Zok, napataas naman ang kilay ni Thunderbolt Bids, dahil kayang ihiwalay ng Divine Shape ang Divine Sense, kaya imposibleng makalusot sa labas ang sinumang nasa ilalim ng Divine Emperor. Pero ngayon lang, malinaw na ipinakita ng mga kilos at ekspresyon ni Yusuf Zok na ginamit niya ang Divine Sense para makita ang sitwasyon sa labas. Hindi talaga simple ang batang ito. Lalong naging mausisa si Thunderbolt Bids tungkol kay Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1304 na engkwentro sa mga bandido. Tiningnan ni Thunderbolt Bids si Yusuf Zok nang may kuryosidad, nang nagkataong lumingon din si Yusuf Zok, at huminto sandali bago huminga ng malalim. Nalaman niya mula sa alaala ni Gale Burger na ang banal na barko ay may mga porma sayon na nagtatanggol dito, na humaharang sa banal na sense, at ngayon lang, malinaw na nakita ng matanda ang sitwasyon sa labas. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, ang matandang lalaking ito ay kahit papaano ay nasa antas ng isang Junior Divine Emperor. At nakita rin niya ang sitwasyon sa labas ngayon lang at nanginig pa nga, kaya malamang napansin ito ng matanda. Kasalukuyan niyang hawak ang katawan ni Gale Burger, kaya ang aura niya ay parang aura ng isang mataas na ranggong Diyos, at paano magagamit ng isang mataas na ranggong Diyos ang Divine Sense para makapasok sa isang Divine Ship. Mabilis na nagulo ang isip ni Yusuf Zok nang bigla siyang bamulong, "Senior, may mga kalaban sa labas. Napakalakas ng iyong Divine Sense, isa ba itong espesyal na talento?" Biglang tanong ni Thunderbolt Bids. "Siguro nga, pero mukhang aatakihin na ng mga kalaban sa labas ang barko, dapat ba nating babalaan ang mga gwardya sa banal na barko?" Nagmamadaling tanong ni Yusuf Zok. "Bakit natin sila dapat bigyan ng babala?" Tugon ni Thunderbolt Bids. Sumagot si Yusuf Zok, "Nakataya rito ang ating kaligtasan." "Hehe, huli na." Habang tumatawa si Thunderbolt Bids, biglang, 12 ng mga guhit ng liwanag ang sumilay mula sa kadiliman sa unahan. Gulat na lumingon si Yusuf Zok at saka nakita ang mahigit 12 nagliliyab na mga palasong tumutunog patungo sa kanila sa bilis ng kidlat. Malalim na ang gabi, at sa madilim na kalawakan, habang ang kalaban ay naglulunsad ng palihim na pag-atake, walang sinuman maliban sa kanilang dalawa ang nakakaalam na isang kakilakilabot na kalaban ang nagsimula na ng kanilang pag-atake sa barko. Boom! Boom 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 boom! Sa loob lamang ng isang segundo, nang hindi alam ni Yusuf Zok ang gagawin, ang 12 ng mga guhit ng magagaang palaso ay tumama sa depensa ng banal na barko. Ang depensa ay malinaw, hindi nakikita, parang harang ng hangin na pumipigil sa pagpasok ng lahat ng dayuhang bagay, ngunit ang kalaban ay malinaw na handa, ang mga apoy sa bala ng Divine Arrows ay kakaiba, at ang mga Divine Arrows mismo ay mahigpit na dam-aikit sa malinaw na depensa, pagkatapos ay biglang sumikat ang apoy, at talagang nagliliyab sa depensa. Atake ng kalaban! Atake ng kalaban! Sa wakas ay napansin ito ng mga gwardya sa barko, habang ang buong banal na barko ay marahas na nanginginig. Bagamat patuloy pa rin ang pag-usad ng barko,
Ang napakalakas na puwersa ng mga Divine Arrow ay naging dahilan upang ang banal na barko ay tumagilid ng napakabilis. Angle, isang malaking ungol ng tigre ang umalangaw-ngaw, kasunod ang dalawang maliwanag na ilaw na tahimik na lumilitaw sa itaas ng banal na barko, na nagniningning na parang mga nagliliwanag na perlas sa dilim. Marami sa mga tumakbo palabas ang nagtaas ng kanilang mga ulo, halos mamatay sa takot nang makita ang itim na tigre. Isa itong Sky Demon Black Tiger, isang Sky Demon Black Tiger, oo nga pala, mga higanteng tulisan ng bundok Zumi. Sigaw ng mga pasahero sa barko, at maging ang mga gwardya ay namutla dahil sa panginginig ng kapitan. Sa kaharian ng langit, laganap ang mga bandido, na may malalaki at maliliit na bandido, at ang mga higanteng bandido ng bundok Zumi ang pinakamalaking grupo ng mga bandido sa kaharian ng langit. Nakatira hindi kalayuan sa gitnang rehiyon sa bundok Zumi, umaasa sa lupain at ilang higanti sa kanilang hanay, maging ang 8 dakilang pamilya ay walang magawa laban sa kanila. Ilang beses na nilang sinubukang lipulin ang mga bandido, ngunit wala silang naging resulta dahil umaasa ang mga bandido sa mga natural na depensa. Hanggat nagtatago sila sa loob, kahit ang isang Diyos na soberano ay hindi makakapasok. Ito ang dahilan kung bakit naging napakalakas at napakalaganap ang mga bandido ng bundok Zumi, may mga bulong-bulungan pa nga tungkol sa mga eksperto sa antas ng Diyos soberano sa kanila. Barkong pangkalakal ng pamilya Torres, mayroon kang 10 hininga para buksan ang pinto ng barko at lumuhad bilang pagsuko, kung hindi, lahat ng susuway ay papatayin. Isang higanteng may balbas na may hawak na Wolf Fang Club ang nagsalita gamit ang boses na parang kampana o malaking tambol, na tumutunog ng sapat para magpatunog sa eardrums ng lahat. Sa amin, nakatayo ang barko, kung wala kami, babagsak ang barko. Ang kapitan ng barko ng pamilya Torres, na puno ng dugo at determinasyon, ay kumalma, hinugot ang kanyang mahabang espada at tumalon sa poste ng bandila upang harapin ang mga tulisan na sakay ng itim na tigre, at sumigaw, "Ngayon, walang sino man ang sisire sa aking barkong pangkalakal o magnanakaw sa aking kayamanan. Bahala ka sa 10 hininga mo, taga-sire ng Formasayon, basagin mo ang Formasayon. Itim na tigre, kontrolin mo ang barko, sumakay ka rito at patayin ang lahat." Hindi ang higanteng may Wolf Fang Club ang pinuno, ngunit siya ang pinakaaktibo, habang ang ilang pinuno ay nakatayo lamang na may banayad ng ngiti, tila hindi sineseryoso ang barkong ito. Sumulyap si Yusuf Zoc sa matanda na may puting buhok at natuklasan niyang patuloy pa rin itong umiinom at kumakain ng malagkit. "Senior, alam kong isa kang mataas na ranggong eksperto, pakiusap, kumilos ka na." Biglang pinagsalikop ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kamay at yumoko sa kanya. "Hehe, ano bang magagawa ko? Hindi ang barkong pangkalakalan ng pamilya Torres ang hinahanap nila, ako ang hinahanap nila." Pang-iinis na sabi ng matandang lalaki na may puting buhok, may gustong gamitin ang buhay ko para ipagmalaki ang kanilang katanyagan. Natigilan si Yusuf Zoc, hindi lubos na maintindihan. "Ang pangalan ko ay Thunderbolt Beads." Sa wakas ay ibinahagi ng matandang lalaki na may puting buhok ang kanyang pangalan. Nang marinig ang pangalang Thunderbolt Beads, agad na naalala ni Yusuf Zoc ang mga alamat tungkol sa Thunderbolt Beads mula sa mga alaala ni Gail Berger. Isa siyang kataas-taasang nilalang na kayang makipaglaban ng patas sa pinuno ng angkan ng pamilya Arellano at isang superior divine master sa loob ng 10 round, ang ganap na pinuno ng Changsan Residence. Superior na banal na guro. Nagsimulang kumabog ang mga sentido ni Yusuf Zoc, itong Susmariosep, ang matandang ito ay isa palang superior divine master, isang divine master. Kapag nabasag na ang barko, mas mabuting tumakbo ka na para iligtas ang iyong buhay. Walang pakialam na sabi ni Thunderbolt Beads. Ikaw, may gusto sanang sabihin si Yusuf Zoc, pero wala siyang masabi. Ano ang masasabi niya sa isang superior divine master, na higit na nakahihigit sa sarili niyang lakas? "Mag-ingat ka," huminga ng malalim si Yusuf Zoc at sinabing. Lumitaw ang formation breaker ng kalaban, at sinimulan ding harangan ng Sky Demon Black Tiger ang barko gamit ang napakalaking katawan nito. Paulit-ulit na ngumisi ang karibal na formation breaker, habang inilalabas ang isang malaking hugis kono na divine weapon at, habang may bakas ng sariwang dugo sa dulo ng kanyang daliri, buong bangis niya itong sinaksak sa depensa ng divine ship.
Ang banal na barko ay lumiit na parang lobo at umikot ng hindi mapigilan na parang umbok, pagkatapos, ang mga depensang harang nito ay nabasag at nagkapira-piraso. Marami ang itinapon palabas ng banal na barko sa gitna ng pag-ikot nito. Sugod, patayin sila. Tumalon pababa ang mga bandidong sakay ng Black Tiger, at lahat ng mga bandido ay nasa God King level. Kawawa naman ang kakaunti sa barko sa antas ng Diyos Hari, at wala ni isa sa antas ng banal na emperador, kaya nang sumalakay ang mga bandidong ito sa banal na barko, dumaan sila na parang isang grupo ng mga tigre na pababa ng bundok, at pinatag ang lahat ng nasa kanilang dinaraanan. Nakapako ang mga paa ni Yusuf Zok sa kubyerta. Nakita niya sina Emerson Burger, Sloan Burger, at iba pa na itinapon palabas, at nasaksihan din niya ang pagharap ng kapitan sa isa sa mga bandido. Tara na, sa susunod nating pagkikita, kantahan mo pa ako, hahaha. Nagpakawala si Thunderbolt Bids ng isang malakas na tawa. Pagkahilamos niya sa manggas, agad na nabalot si Yusuf Zok. Isang itim na butas ang biglang lumitaw sa madilim na kawalang hanggan, malapit na siyang padalhan ni Thunderbolt Bids ng diretso rito. Hey, Brother Thunderbolt Bids, mukhang nag-aalala ka naman para sa batang ito. Anak mo ba siya sa labas? O baka naman isang bagong tinanggap na disipulo? Sige, bitawan mo siya, pero hindi ako. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses, kasunod ang isang napakalaking kamay na nakaunat mula sa kadiliman, na humahampas sa black hole na nilikha ng Thunderbolt Bids, at agad itong giniba. Huminto ang pangamoy ng Thunderbolt Bids, at sa marahang pag-atres, na ibalik si Yusuf Zok sa barko. Kasabay nito, tumangala si Thunderbolt Bids patungo sa Dark Void at sinabing, Liho, sa tingin mo ba ay ikaw ang aking katapat? Sa tingin ko, sagot mula sa kadiliman. Hihihi, pakawalan mo na itong barko, at bibigyan kita ng kaunting oras para maglaro, sagot ni Thunderbolt Bids sabay hajijek ng mahina. Kung makakaalis sila ng ligtas o hindi ay depende kung makakaalis ka ng ligtas. Hindi ka ba sang-ayon? Tumawa rin ang taong nasa dilim, pagkatapos ay isang lalaking nakaitim ang dahan-daang humakbang sa ere mula sa malayo. Ang lalaking nakaitim ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang, may malalapad na balikat at malalapad na palad, na nagpapakita ng isang pambihirang aura. Alam ni Yusuf Zok na ang isang taong maglalakas loob na hamanin ang isang Superior Divine Master ay dapat ding maging isang Superior Divine Master, at ang isang ito ay isang maalamat na figure na higit pa sa 8 dakilang pamilya, isang kataas-taasang persona mula sa mga karaniwang tao. Bukod dito, sa sandaling ito, matapos mamatay ang ilan sa mga gwardya sa banal na barko, lahat ng pasahero, maging ang mga itinapon sa dagat, ay nabihag at ibinalik, habang nakaluhod ng sama-sama sa kubyerta. Ang tanging natitirang nakatayo sa barko ay sina Thunderbolt Bids at Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1305 ang dakilang labanan ng Diyos Soberano antas sa totoo lang, sa sandaling ito, takot na takot si Yusuf Zok dahil ang mga bandido ay masyadong makapangyarihan, kahit ang kanilang pinakamababang sundalo ay mga banal na hari, kaya lubhang mapanganib ang ngayon. Kung hindi siya bantayan o hindi tutulong sa kanya si Thunderbolt Bids, tiyak na mamamatay siya ngayon. Kung tungkol sa pagkakakilanlan ng pamilyang Burger, paano magiging pakialam ng mga malalaking tulisan na ito? Naglakas loob silang nakawin ang negosyo ng pamilyang Torres sa mga barko at patalsikan ang Thunderbolt Bids, kaya bakit pa nila pakialaman kung kaninong pamilya ka nabibilang? Sa totoo lang, ayaw niya talagang masangkot sa tunggalian ng mga Panginoon, dahil wala siyang kwenta kumpara sa isang banal na emperador. Kahit na mayroon pa siyang Wolf Fang Club, kahit na mayroon pa siyang God Bow of Shooting the Sun, wala pa rin itong saysay dahil wala itong maikukumpara sa isang napakalakas na kalaban. Sila ang mga taong kayang tusukin ang langit ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, ayaw niyang makialam, ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Mabait na nag-alok si Thunderbolt Bids ng tulong para makatakas siya, ngunit ang mga kalaban, sa pag-aakalang kamag-anak siya ni Thunderbolt Bids, natural lamang nabantayan siya, partikular siyang tina-target, na nag-iwan sa kanya na walang ideya kung ano ang gagawin sa isang mapanganib na sitwasyon. Siya, habang iniisip ni Yusuf Zok kung paano makatakas, biglang nagsalita si Thunderbolt Bids, itinuro ang sarili at sinabing, hindi ko siya kamag-anak,
kundi isang maliit na bata lamang mula sa pamilyang burger na aking kinagigiliwan. Hayaan mo siyang umalis, at lalabanan kita, o kung hindi, naniniwala ka bang ako muna ang papatay sa tauhan mo? Hey, wala akong pakialam. Nagkibit balikat ang lalaking nakaitim at sinabing, patayin mo kung sino ang gusto mo. Senior, huwag mo akong alalahanin, may sarili akong paraan para makatakas. Sumulyap si Yusuf Zok sa lalaking nakaitim sa kalangitan at sa mga banal na hari na may hawak na mga pana at palaso, pagkatapos ay malamig na sinabi, gaano man kataas ang kanilang antas ng cultivation, isa pa rin silang mga walang kwentang tao. Brat, hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ng higanteng may hawak ng Wolf Fang Club, barilin mo siya. Swoosh 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 swoosh, dose-dose ng mga palaso, parang mga guhit ng liwanag, ang pinatamaan kay Yusuf Zok. Ang mga palasong ito, na pinaputok ng mga banal na hari, ay may taglay na napakalakas na puwersa, na naging dahilan upang manginig ang hangin at ang tunog ng sipol ay maging lubhang tumatagos. Senior, harangan mo ang lalaking nakaitim para sa akin, aalis na ako, sana'y magkita tayong muli kung pahihintulutan ng tadhana. Nanginig ang katawan ni Yusuf Zok, at bigla siyang humakbang, isang itim na butas ang nabubuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Swoosh! Habang dumarating ang dose-dose ng mga sharp arrow, nakalusot na siya sa ere at nakaalis. Ano? Kayang mag-teleport ng isang Diyos mula sa upper heavenly realm. Hindi simple ang batang ito ng pamilya Burger, di ba? Isa siyang henyo. Habulin. Saan ka maaaring tumakbo? 3 tao mula sa karamihan ang pumasok sa espasyo at hinabol si Yusuf Zok. Hahaha. Sa sandaling ito, biglang humagalpak ng tawa si Thunderbolt Bids, napakaganda, napakabuting bata. Liho, kung kaya mong tiisin ang 10 galaw ko, ibibigay ko sa iyo ang Heavenly Heart Residence. Biglang nanginig ang buong katawan ni Thunderbolt Bids, hindi na ang dating matamlay na kilos niya, bagkus ay lumakas ng husto ang kanyang aura, na lumikha ng isang malakas na tunog mula sa hangin sa paligid niya. Sa sandaling iyon, kahit na pareho pa rin ang hitsura niya, pakiramdam ng lahat ay bigla siyang lumaki at mas naging kahanga-hanga. Thunderbolt God Fist. Sumuntok siya, pinunit ang butas, at ang kanyang kamao ay agad na umabot sa mukha ng lalaking nakaitim, si Lihu. Nang ahas si Liho na maghanap ng gulo gamit ang Thunderbolt Bids dahil sa kanyang kahanga-hangang kakayahan, kaya't nang harapin ang malakas na suntok ng Thunderbolt Bids, huminga siya ng malalim, hinaranggan gamit ang kanyang mga braso habang sumisigaw, umatras kayong lahat, mag-teleport palayo, bilisan ninyo. Ang mga banal na hari na may hawak na pana, maging ang malaking lalaking may balbas, ay namutla at napasigaw, bago tumakbo palayo na parang alam nilang may mangyayaring kakilakilabot. Maging ang malaking itim na tigre ay nakatakas sa himpapawid. Kapag nasa antas na ng Diyos Soberano na, ang mga ordinaryong divine techniques, swordsmanship, at knife skill ay halos walang silbi, ang paligsahan ay ang divine power, ang ganap na lakas, dahil ang ganap na lakas ang siyang tunay na landas. Isang malakas na, boom, ang umalangaw-ngaw, kasabay ng mga pagsabog na nagmumula sa kawalan, at isang napakalaking shockwave na parang bomba atomika ang sumabog sa sentro ng kanilang pagbangga, na bumuo ng isang pabilog na alon na kumakalat palabas. Lagok, putok, 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 ang banal na barko na lumulutang sa kawalan ay agad na nabasag ng shockwave, at lahat ng nakasakay ay agad na nawalan ng hangin. Tunay nga, lahat ng nasa banal na barko ay namatay. Para sa mga dalubhasang tulad ng Thunderbolt Bids, ang buhay ng iba ay hindi nila inaalala. Ang dahilan kung bakit pinaalis ni Thunderbolt Bids si Yusuf Zok ay upang maiwasan ang pagsangkot sa kanya dahil ang kanyang paghaharap kay Lihu ay tiyak na maglalagay sa panganib sa lahat. Itinuring na niya ang iba pang nasa divine ship na patay na, dahil wala nang makapagliligtas sa kanila mula sa labanan ng mga superior divine masters na maaaring sumires sa langit at lupa. Hindi nakakapagtaka na inutusan ni Liho ang lahat na umatras, alam niyang makakaapekto ang sagupaan sa lahat. Ang mga Divine King na mahuli sa kanilang larangan ng digmaan ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng pagsabog, at maging ang mga Divine Emperor na hindi papatay ay malubhang masusugatan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, habang hindi pa humuhupa ang unang shockwave, sa gitna ng mga aftershock, muling umatake ang Thunderbolt Bids.
Kasabay ng isang malamig na tawa, sumigaw siya, akala ko kaya mong tiisin ang 10 galaw ko, pero kung makikita mo ang sitwasyon, kung kaya mong tiisin ang 5, luluhod ako at tatawagan kitang lolo. Habang sinasabi niya ito, sumuntok muli si Thunderbolt Bids, ang suntok na ito ay pumuputok na parang may kuryenteng ilaw. Ang kanyang banal na kamao ay ang kamao ng Diyos na kulog at kidlat, at ang kuryenteng ilaw ay hindi ordinaryong ilaw, kundi ang liwanag ng kapigatian ng Diyos na kulog at kidlat. Kayang sirain ng suntok na ito ang isang banal na lungsod, Oxane ang isang mainland, o kahit kalahati ng lower realm. Ang mga soberano ng Diyos ang siyang iginagalang sa mga Diyos, ang mga pinapabore ng makalangit na daw, na nakatayo sa tuktok ng piramide. Nakabalot sa daw, kinokontrol nila ang iba't ibang kapangyarihan, gumagalaw sa pagitan ng langit at lupa na may walang katapusang buhay. Tunay nga, umiiral sila hanggat nasa kalangitan. Tai Chi Yin Yang, Star Transforming Palm. Sigaw ni Li Hu habang naglalabas din ng suntok, ang kanyang sikat na teknik, ang Star Transforming God Palm. Ayon sa alamat, kapag tumama ang palad na ito sa isang bituin, maaari nitong tunawin ang bituin, at higupin ang lahat ng enerhiya nito. Malambot ngunit matatag, pinagsasama ang lambot at katigasan, mahiwaga at hindi mahuhulaan. Bang! Ginamit ng kanilang pangalawang paghaharap ang kanilang buong lakas, kaya mas lumakas pa ang shockwave sa kanilang gitna, na naging dahilan ng pagguho ng kawalan sa Heavenly Realm, at ang mga dimensyon ay naging lubhang hindi matatag. Masyado silang makapangyarihan, ang mga shockwave mula sa kanilang sagupaan ay kayang pumatay ng mga Divine King, kaya gaano sila kalakas. Pagkatapos ng sagupaan, biglang umungol si Li Hu, saka sumugod pa atras ang kanyang katawan, dahil pareho silang napakalakas ng kanilang kapangyarihan, kailangan ang pag-atres upang lubos na malabanan ang kalabang puwersa, at umatras siya ng 100 milya bago tuluyang nakabawi. Umungol din si Thunderbolt Bids, ngunit umatras lamang siya ng mahigit 10 milya. Malinaw ang pagkakaiba ng sandaling iyon. Ang reputasyon ni Thunderbolt Bids ay hindi basta-basta, hindi pinalaki, o gawa-gawa lamang, kundi tunay na nakamit dahil sa kanyang lakas. Nagdilim ang mukha ni Li Hu, dahil isa siyang dakilang tulisan, determinado siyang hanapin ito, kaya tumayo siya ng 100 milya ang layo, huminga ng malalim, at ipinahayag, sa loob ng 100 taon, hahanapin kitang muli. Whoosh! Kasabay ng pagbigkas niya ay ang pagkawala niya. Nang makitang nawawala si Li Hu, umiling si Thunderbolt Bids at bumantong hininga, magsanay ka pa ng bilyong taon, at hindi mo pa rin kayang tiisin ang 5 suntok ko. Pagkatapos magsalita, biglang kumalat ang kanyang divine sense, hinahanap ang kinaroroonan ng mga kawili-wiling miyembro ng Burger Clan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1306 na pagtanggi. Hindi nahuli ng mga bandido si Yusuf Zok, dahil ang layo ng kanyang teleportasyon ay higit pa sa layo ng isang banal na hari, kaya pagkatapos ng ilang teleportasyon, nawala siya sa pagsubaybay ng mga bandido, at siya mismo ay hindi alam kung saan siya nakatakas. Ito ang Dark Void, isang espasyo sa loob ng Heavenly Planar World, ngunit isa itong kawalan sa loob ng Heavenly Realm, kaya walang direksyon dito. Nang malapit na siyang lumabas mula sa patag na kawalan na ito, bigla siyang natigilan dahil, lingid sa kanyang kaalaman, biglang lumitaw si Thunderbolt Bids sa kanyang harapan. Walang pagbabago ng enerhiya, o kahit kaunting tunog, ang mga Thunderbolt Bids ay lumitaw na parang multo 3 metro ang layo mula sa kanya, lubhang nakakatakot. Ito ang tunay na katangian ng mga nakatataas na banal na Panginoon, mga kataas-taasang dignitaryo, nasa lahat ng dako. Senior, nakatakas ka rin ba? Agad na bulalas ni Yusuf Zok ng may labis na kagalakan. Ha, tumawa ng malakas si Thunderbolt Bids, anong pagtakas? 2 galaw ko lang ang natanggap ng mabangis na tigreng iyon bago ito umatras. Hay! Nang marinig ang mga salita ni Thunderbolt Bids, huminga ng malalim si Yusuf Zok at paulit-ulit na tumango, matagal ko nang naririnig ang dakilang pangalan ni Senior, na parang kulog na umaalingaw-ngaw. Narinig ko na rin ang tungkol sa mabangis na tigreng iyon, pero paano iyon magiging katapat mo, Senior? Para subukang umangat sa itaas mo. Talagang labis na pinahahalagahan ang sariling kakayahan. Hehe, ikaw naman. Ang iyong divine sense ay maihahambing sa isang divine emperor,
At ang bilis ng iyong teleportation ay mas mabilis kaysa sa isang Divine King. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawa ito? Nagtataka si Thunderbolt Bids ng sandaling iyon. Ito, umiling si Yusuf Zok, patawarin mo ako sa aking kawalang galang, hindi ko ito masabi sa iyo, dahil isa lamang itong maliit na sikreto ko. Tama, paano naman ang iba pa sa banal na barko? Kumusta naman ang mga kasama ko? Agad na inilihis ni Yusuf Zok ang usapan ng may kusa. Patay na silang lahat, umiling si Thunderbolt Bids habang bumantong hininga, napakalakas ng epekto ng labanan sa pagitan natin, kaya maliban sa iyo, patay na silang lahat. Ano? Nagulat si Yusuf Zok, napakaraming tao ang namatay sa ganoong kaikling panahon. Ano na ang plano mo ngayon? Biglang tanong ni Thunderbolt Bids. Ano kayang plano ko? Ipagpatuloy ang paglalakbay pabalik, pagkatapos ay bumalik sa aking angkan para magulat, at harapin ang mga investigasyon, sabi ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti. Hindi pa ako nakakuha ng kahit sinong disipulo sa buong buhay ko, pero interesado ka bang maging honorary disciple ko? Biglang inihagis ni Thunderbolt Bids ang nakakaakit na alok na ito. Nagustuhan lang niya si Yusuf Zok, na parang pag-ibig sa unang pagkikita. Nang makita si Yusuf Zok, bigla niyang naisip na kumuha ng isang disipulo. Siyempre, honorary pa rin ito sa ngayon, hindi pa opisyal, at maaaring mangailangan ng pagpasa sa ilang pagsubok bago maging opisyal. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Thunderbolt Bids, biglang napabuka ni Yusuf Zok ang kanyang bibig. Sa totoo lang, ang pagiging disipulo ni Thunderbolt Bids ay isang napakabilis na pag-angat, sa Heavenly Planar World na ito, ilang tao ang umiiyak at nagmamakaawa na maging disipulo ni Thunderbolt Bids, ngunit hindi pa ito tinanggap ni Thunderbolt Bids, ngunit ngayon, aktibo siyang nag-aalok na kunin siya bilang isang honorary disciple. Ito ay isang biyaya, tadhana, pagkakataon, magandang kapalaran, masasabing sa kaharian ng langit, kakaunti ang makakalaban sa gayong kasuklam-suklam na tukso. Total, si Thunderbolt Bids ay isang figure na kasing kahulugan ng mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya, at ang Panginoon ng pinakamalaking trade house, ang Skyheart Residence. Kaya naman, ang pagiging disipulo niya ay mangangailangan ng pagkakataon para sa pinahusay na paglilinang, napakalaking kayamanan, at pinakamataas na katayuan. Ang buhay ng isang tao ay magiging ganap na kontento, agad nalilipat mula sa pinakamababang antas patungo sa matataas na antas. Bahagyang ngumiti si Thunderbolt Bids, dahil alam niyang walang tatanggi sa alok niya. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, unti-unting nawala ang nakangiting ekspresyon ni Thunderbolt Bids. Dahil yumuko ng malalim si Yusuf Zok sa kanya sa halip na agad na lumuhad at tawagin siyang master, at dahil din sa sumunod na sinabi ni Yusuf Zok, na nagpaikot sa kanya ng kanyang mga mata, pinahahalagahan ng junior ang pabor ng senior ngunit walang balak na kunin ang sinuman bilang master. Sigurado ka ba? Tanong ni Thunderbolt Bids, na parang mali ang narinig. Oo naman. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Huwag mong gamiting dahilan ang pagkakakilanlan mo bilang Pamilya Burger, dahil kung gusto kong kunin ang kahit sinong miyembro ng Pamilya Burger bilang disipulo ko, susuportahan ito ng buong angkan. Nag-isip sandali si Yusuf Zok, hindi dahil miyembro ako ng Pamilyang Burger, kundi dahil may sariling mga gawain ang nakababata na dapat asikasuhin. May mga bagay na naghihintay sa akin na asikasuhin, kaya hindi ko kayang sundan ang senior para matutunan ang kanyang mga sining at pamamaraan. Hahaha, hahaha. Biglang humagalpak muli ng tawa si Thunderbolt Bids, dahil talagang wala siyang masabi. Ang mga tao sa buong mundo ay umiiyak at nagmamakaawa na maging disipulo niya, at halos hindi siya nagpapakita ng interes na kunin ang binatang ito, ngunit hindi sumasang-ayon ang binatang ito. Ito ay talagang katawa-tawa. Kalimutan mo na, ayos lang din ang hindi pagiging disipulo. At least, makakapag-usap tayo ng normal. Kung magiging disipulo ka, ang mga ordinaryong formalidad ay masyadong abala, hindi ko man lang magagawang umupo at uminom kasama mo. Si Thunderbolt Bids ay isang lalaking malaya ang espiritu, at habang sinasabi niya ito, bigla siyang kumuha ng isang jade token at inihagis ito kay Yusuf Zok. Ito ang utos ng puso sa langit mula sa aking tirahan sa puso sa langit, ako lang ang may hawak nito, at hindi ko pa ito naibigay sa iba.
Kung bakit ko naman ito ibinibigay sa iyo ngayon, iyon ay dahil nagkagusto ako sa iyo, wala nang ibang dahilan. Sa utos na ito, ang pagpunta sa tahanan ng puso sa langit ay para bang personal kitang inimbitahan. Magkikita tayong muli kung ipagkakaloob ng tadhana. Pagkatapos sabihin ito, direktang nag-teleport palayo ang mga Thunderbolt beads. Yumuko ng malalim si Yusuf Zok sa direksyon kung saan nawala ang mga Thunderbolt beads. Ano man ang dahilan, ramdam niya ang kabaitan at mabuting kalooban ni Thunderbolt beads. Nakipag-ugnayan ang lalaking ito sa kanya nang walang ibang intensyon, tunay na kumikilos ayon sa kanyang kapritsyo. Sa madaling salita, nagkasundo sila. Sa tingin ko ay hindi masama ang binata na ito, kaya magiging mabait ako sa kanya. Sino ang maaaring magpahayag ng saloobin dito? Hindi paghahalo ng mga benepisyo, hindi paghahalo ng anumang mga iskema, iyon lang. Kaya naman nakamit niya ang respeto ni Yusuf Zok. Isang alamat mula sa mga karaniwang tao, ang kataas-taasang dignitaryong Thunderbolt beads, ito ay tunay na isang taong may dakilang kalayaan, dakilang kagandahang loob, at dakilang kawalang malasakit. Hindi nakakapagtaka na mayroon siyang ganoon kalakas na antas ng cultivation, hindi nakakapagtaka na kaya niyang kapantay ang 8 dakilang pamilya. Dahil sa kanyang pagiging casual at malayang tao, malamang nahigaitan pa ng kanyang kinabukasan ang mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya. At ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Yusuf Zok ang pabor ni Thunderbolt beads ay dahil talagang kailangan niyang magtago sa pamilyang Burger, talagang kailangan niyang hanapin si Ember Vance, na isa sa mga pangunahing layunin niya para makarating sa Heavenly Realm. Kapag naging disipulo na siya ni Thunderbolt beads, lalayo siya ng malayo sa pamilyang Burger, at ang paghahanap kay Ember Vance ay magiging lubhang mahirap. Bukod dito, hindi siya nagkukulang ng paglikha, mga bihirang kayamanan, o mga divine technique, dahil lahat ng mayroon siya ay nasa pinakamataas na antas. Sa totoo lang, maaaring hindi talaga kwalipikado si Thunderbolt beads na maging kanyang Panginoon, dahil alam niyang balang araw, tiyak na maaabot niya ang antas ni Thunderbolt beads at malalampasan pa niya ito. Kaya mas mabuting maging magkaibigan kahit magkaiba ang edad, kaysa maging guro at disipulo. Sige, bilisan mo na at umalis ka na sa lugar na ito. Ito ay isang lungga ng mga bandido, mas mabuting dumistansya ka. Sa mga alaala ni Gale Burger, inangkin ng mga bandido ng Dark Void Mountain na ginagawa nila ang kalooban ng langit, at ang lugar na ito ay napakalapit sa gitnang rehiyon, kaya hindi mabilang na tao ang sumali sa Dark Void Mountain, at naging isa sa mga bandido. At ang pinuno ng bandido ay tinatawag na Fierce Tiger, nagmamay-ari siya ng isang Sky Demon Black Tiger, na nababalitang umabot na sa Divine Emperor level, kayang magsalita ng wika ng tao at nagtataglay ng kataas-taasang karunungan. Ang Sky Demon Black Tiger ay naging simbolo ng Dark Void Mountain. Kapag lumitaw ang itim na tigre, lahat ng nilalang ay susuko. Bukod dito, ang mabangis na tigreng iyon ay madalas na umaakay sa mga tao na umatake at manloob, mangholdap at pumatay, tunay na isang duguan at walang awang higanteng tulisan na walang pakialam sa buhay ng tao. Siya, isa ring Superior Divine Master, ay kapantay ng mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya. Siyempre, sa mga Superior Divine Masters, may mas malakas at mas mahina, mas malakas si Thunderbolt beads kaysa sa kanya, at malamang na mas malakas din sa kanya ang mga clan leader ng 8 dakilang pamilya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1307 Balita ng Bato ng Pambalot sa Langit. Pagkalipas ng kalahating buwan, dumating si Yusuf Zok sa isa pang lungsod, napakalapit sa gitnang rehiyon, kaya naman dumarami ang mga lungsod. Hindi siya pumasok sa lungsod kundi sumakay sa isang banal na barko mula sa labas ng lungsod, at sa pagkakataong ito ay bumili siya ng karaniwang tiket, habang nakaupo sa kubyerta. Pinili niya ang kubyerta dahil siksikan ito sa lahat ng uri ng tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay, at ito rin ay isang lugar kung saan niya naririnig ang ilan sa mga pinakabagong balita mula sa kaharian ng langit. Tunay nga, habang nakaupo sa kubyerta, mabilis niyang narinig ang tungkol sa banta ng mga bandido sa bundok Zumi kalahating buwan na ang nakalipas, kung paano tuluyang lumubog ang barkong pangkalakal ng pamilya Torres, at maging ang mga chismis ay kumakalat tungkol sa isang mabangis na labanan sa pagitan ng kakilakilabot na bandidong si Lihu at Thunderbolt beads na tumagal ng daan-daang rounds.
Hindi malinaw kung sino ang nagkalat ng balitang ito, maaaring ang bundok Zumi mismo ang may layuning itatag ang kanilang reputasyon at kinatatakutan. Kung kayang labanan ni Lee Ho ang Thunderbolt Beads sa loob ng 300 bala, gaano kaya siya kalakas? Ano kaya ang iisipin ng 8 mahusay na pamilya kapag narinig ang ganitong balita? Kaya malamang na sinasadya ng bundok Zumi na ilabas ang balita, dahil patay na ang lahat ng sakay ng barko. Tiyak na hindi ikakalat ni na Yusuf Zoc at Thunderbolt Beads ang ganoong balita kahit saan. Para labanan ang Thunderbolt Beads sa loob ng 300 bala. Masyadong malakas si Lee Ho, hindi nakakapagtaka na hindi siya kayang harapin ng 8 dakilang pamilya sa loob ng maraming taon. Hey, pagkatapos ng labanang ito, natatakot ako na lahat ng bayani sa Heavenly Realm ay pupunta at manampa ng katapatan sa bundok Zumi. Totoo ba talaga ang balitang ito? Wala pa ring sumilip mula sa Thunderbolt Beads. Patay na ang lahat ng nasa banal na barko. Patay na, wala ni isang nakaligtas. Ang isang Superior Divine Master na nakikipaglaban sa barko ay kayang magpasabog ng mga bituin, lalo na ang isang Divine Ship. At paano naman ang mga Diyos na mababa ang antas na iyon? Totoo, ang mga labanan ng Divine Master ay lubhang nakakatakot, kung saan gumuguho ang langit at nadudurog ang lupa. Natutuyo ang dagat at nadudurog ang mga bato. Tama, Elder Zhang, ano ang nagdala sa iyo sa Eternal City? Siyempre, para dumalo sa Grand Auction ng Appraisal Pavilion, hey. Haha, Terra, sabay na tayo, Terra na. Maraming tao ang natawa. Ang engranding subasta sa Appraisal Pavilion ang pinakamalaki sa loob ng daan-daang milyong taon, katulad ng isang malaking perya sa merkado sa mundo ng mga mortal. Hindi lamang ito tungkol sa pagsusubaste ng ilang mga bagay, ang lungsod ay magdaraos ng maraming pagdiriwang, kompetisyon, at iba't ibang aktibidad na inorganisa ng ibang mga negosyo at iba pa. Sa madaling salita, bago pa man magsimula ang engranding subasta ng Appraisal Pavilion, nakapagpasimula na ito ng pag-unlad ng mga nakapalibot na industriya. At ang walang hanggang lungsod ang pinakamalaking lungsod sa gitnang rehiyon, at siya ring banal na lungsod sa puso ng lahat mula sa kaharian ng langit, na napapalibutan ng 8 lungsod ng bantay, na bawat isa ay nakadestino ng isa sa 8 dakilang pamilya. Ang pamilyang Goodman ay naninirahan sa City of Rules, ang pamilyang Torres sa Cloud City, ang pamilyang Nash sa Agrarian City, ang pamilyang Burger sa No Harmony City, ang pamilyang Arellano sa East Arellano City, ang pamilyang Watts sa Thunder City, ang pamilyang Sia sa Spring and Autumn City, at ang pamilyang Schwartz sa Confucius City. 8 malalaking lungsod, na nagbabantay sa walang hanggang lungsod, bawat isa sa 8 dakilang pamilya ay naninirahan sa iisang lungsod. Siyempre, ang mga lungsod ay hindi lamang tinitirhan ng 8 dakilang pamilya. Marami ring mga pamilyang pangunahing klase, napakaraming kapangyarihan, at maraming sekta ng digmaan at iba pa. Sa asensya, ang gitnang rehiyon na tinutukoy sa Heavenly Realm ay nangangahulugang 9 na malalaking lungsod na ito, habang ang Eternal City ay wala sa 8 dakilang pamilya, dahil ito lamang ang pinakamasiglang lugar. Nakinig si Yusuf Zoc sa mga usapan ng iba habang inaalala ang mga alaala mula sa isipan ni Gail Burger. Sa kanyang alaala, ang engranding subasta ng kaharian sa langit ay kasing sigla at kasing pagdiriwang ng bagong taon, kasama ang malalakas na puwersa at mga bayani mula sa lahat ng direksyon na nagtipon-tipon sa 9 na malalaking lungsod na ito, at ang mga pagdiriwang ay tumagal ng maraming taon. Sinasamantala ng ilang mga ngalakal ang pagkakataong kumita ng malaki, habang ang hindi mabilang na iba pa ay makakatagpo ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga bihirang kayamanan at higit pa pagdating ng mga ito. Sa oras na iyon, wala nang hindi mo maiisip, kundi ang hindi mo nakikita. Habang nag-uusap ang lahat sa kubyerta, may biglang tumayo, itinaas ang isang jade simple at inanunsyo, lumabas na ang pinakabagong listahan ng subasta, may interesado ba? Kahit sino, 100 Spirit Stone bawat isa, at ito ay kalalabas lang sa loob ng Appraisal Pavilion. Kung gusto ng iba na makita ang pinakabagong listahan ng subasta, kailangan pa nilang maghintay ng 3 araw. Para sabihin ko sa iyo, ang listahan ng subasta ay tumaas mula sa mahigit 1,000 na orihinal na mga item patungo sa mahigit 2,000, lahat ay sukdulang kayamanan. Ano, tumaas na ito sa mahigit 2,000 item.
Hay nako, baka naman napaka-groundbreaking ng event na ito, walang katulad. Kukuha ako ng isa. May biglang nagtaas ng kamay para bumili. Sige, 100 spirit stones. Hindi ka malulugi, ni hindi ka maloloko. Kung titingnan mo ng maaga ang listahan ng subasta 3 araw bago ang petsa, pwede ka ring maghanda ng maaga, di ba? Magandang Ginoo, narito ang listahang hiniling ninyo. Marunong talagang magnegosyo ang tinderong ito, at hindi malinaw kung saan niya nakuha ang listahan, kaya naman nangangati ang lahat sa kuryosidad. Kukuha rin ako ng isa. At isa para sa akin. Haha, ang 100 ay hindi talaga lugi o panloloko, isa kang tunay na negosyante. Isang tagaloob mula sa appraisal pavilion. Maraming tao ang tumawa at nagsimulang bumili. Ang nakababata kong kapatid ay nagtatrabaho sa appraisal pavilion, wala siyang gaanong kapangyarihan, isa lamang siyang ordinaryong manggagawa, pero nakakakuha pa rin siya ng direktang impormasyon. Masayang kinokolekta ng tindero ang mga spirit stone habang patuloy na kinokopya ang listahan sa mga jade simple. Nang marating niya si Yusuf Zok, kumuha rin si Yusuf Zok ng 100 spirit stones at bumili ng isa. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga unang item sa listahan, biglang nanginig ang kanyang katawan sa pananabik. Ang mga perlas ng langit at iba pang kayamanan ay hindi niya nagustuhan, ngunit ang tunay na nakaakit sa kanya ay ang 5 bato ng langit na nagtatakip. 5. Mga bato ng langit na pangpatch. Bumibigat ang paghinga ni Yusuf Zok sa kaba. Kung makakakuha pa siya ng 5 heavenly patching stones, aabot siya sa 64 na blood beads, at malamang hindi niya maituturing na banta ang isang normal na Divine Emperor, hindi ba? Hindi nito nakalista ang panimulang bead, ipinapakilala lang ang mga item. Muling sinuring mabuti ni Yusuf Zok ang listahan. Sa praktikal na pagsasalita, bawat isa sa mahigit 2,000 item sa listahan ay isang pambihirang kayamanan na hindi nakikita sa merkado, ang ilan ay hindi nakikita sa loob ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Hindi nakakapagtaka na ang subasta ay nagdudulot ng ganitong kasikatan, dahil ang lahat ng ito ay mga pambihirang bagay na matagal nang hindi nakikita, tiyak na magiging napakasasabog nito. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, nakatuon sa pagkuha ng 5 heavenly patching stones. Pero paano ko makukuha ang 5 heavenly patching stones? Kung pag-uusapan ang kayamanan, maihahambing ba talaga ako sa 8 dakilang pamilya? Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, nag-isip sa loob, mukhang pagkatapos lamang makarating sa Eternal City, magbenta ng napakaraming divine peaches o i-auction ang mga ito kasama ng iba pang mga pambihirang bagay, pagkatapos ay gamitin ang perang kinita para sa 5 heavenly patching stones. Kung wala pa rin akong sapat na pera pagdating ng panahon, gagawin ko na lang, marahang bamantong hininga si Yusuf Zok. Kung wala siyang sapat na pera, kailangan niyang sumugal sa paggamit ng parasitic technique sa taong nakakuha ng 5 heavenly patching stones, habang naghihintay ng pagkakataong kumilos sa hinaharap. Siyempre, ang gayong aksyon ay walang alinlangang magiging lubhang mapanganib. Kung magiging parasitiko siya sa isang mas mahinang host, maaari niya silang kontrolin agad, ngunit kung titira sa isang mas malakas na host, hindi niya sila makokontrol at kakailanganin niyang maghintay sa tamang sandali. Total, masyadong mababa ang kanyang cultivation level, anumang padalos-dalos na galaw ay hindi lamang mabibigo na makontrol ang host kundi tiyak na magreresulta sa pagpatay sa kanya. Ma'am, samantalahin ang pagkakataong ito, kailangan ko ring mag-focus sa paglilinang. Kung mas mataas ang aking cultivation level, mas malakas ang mga kalaban na maaari kong gawing parasitiko. Kapag madali ko nang nakontrol ang isang banal na emperador, doon ako tunay na magiging makapangyarihan. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, hindi na pinag-iisipan ang iniisip, at tahimik na nagsimulang maglinang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1308 walang hanggang lungsod si Yusuf Zok, na naninirahan sa katawan ni Gale Burger, ay hindi kayang ubusin ang mga kayamanan ng langit at lupa. Para makapaglinang, makukuha lamang niya ang banal na kapangyarihan mula sa host, na siyang katawan ni Gale Burger. Pero halos walang banal na kapangyarihang makukuha mula kay Gale Burger, kaya't patuloy lamang niyang mapapatibay ang sarili niyang antas ng paglilinang. Tila lumipas ang isa pang 20 taon sa isang iglap, at sa wakas, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa banal na barko.
Narinig din ni Yusuf Zok ang hiyawan nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang lahat ng nakasandal sa kubyerta na nakatingin sa labas. Bumangon din siya at tumingin sa labas, at ang nakita niya ay isang walang katapusang tanawin ng lungsod. Tunay nga, mga lungsod. Maayos ang paligid, may naglalakihang lungsod at mariringgal na mga gusali na walang katapusang nakausli sa abot tanaw. Ito ang sentral na rehiyon, maalamat dahil sa dami ng mga lungsod. Ang mga lungsod ay magkakalapit, siksikan, at ang rehiyong ito rin ang may pinakamataas na populasyon sa Heavenly Realm. Ang banal na barko ay mabilis na lumipad sa kalangitan sa ibabaw ng bawat lungsod. Maraming tao ang nasanay narito, habang marami naman ang tumangala sa langit. Pagkatapos ng halos 3 araw na paglipad, tanging malalawak at kahangahangang mga lungsod lamang ang nakita ni Yusuf Zok. Napakalaki ng mga lungsod dito. Ang banal na barko ay lumipad ng 3 araw, kaya ilang lungsod ang naroon sa gitnang rehiyon. At gaano sila kalaki? Pagkalipas ng 3 araw, ang banal na barko ay nagbago ng direksyon at dumulas sa pagitan ng 2 lungsod. Ang isa ay ang City of Rules, na tinitirhan ng pamilyang Goodman, at ang isa pa ay ang Agrarian City, na tinitirhan ng pamilyang Nash. Ang dahilan ng paglihis at pagbabago ng direksyon ay dahil hindi pinayagan ng 8 dakilang lungsod ng tagapangalaga ng gitnang rehiyon ang mga banal na barko na lumipad sa itaas. Ang paglipad sa ibabaw ng mga lungsod ay haantong sa pagbabarilin, at walang sino man ang nangahas na ipatupad ang panuntunang ito. Pagkalipas ng 1 araw, sa wakas ay narating na ng banal na barko ang destinasyon nito, ang walang hanggang lungsod. Masyadong malawak ang walang hanggang lungsod para makita ang mga hangganan nito. Ayon sa alamat, kahit sa isang banal na barko, aabutin ng 3 araw ang paglalakbay mula North City patungong South City. Napakalaki ng lungsod, kaya naman natigilan ang mga hindi sanay sa mga ganitong tanawin, kabilang na si Yusuf Zok. Napakalaki rin ng mga gusali sa lungsod, ang isang ordinaryong tirahan ay mas mataas pa kaysa sa isang 6 na palapag na gusali. Ang ilang mga negosyo, hotel, at mga inn ay halos umabot na sa taas ng mga skyscraper. Sa walang hanggang lungsod, walang sino man ang pinapayagang lumipad, kahit ang mga kataas-taasang dignitaryo. Kailangang pumasok ang lahat sa mga pintuan ng lungsod at umasa sa mga kariton na hinihila ng mga celestial beast sa loob ng lungsod. Walang sino man ang maaaring lumabag sa patakarang ito dahil ang walang hanggang lungsod ay hindi itinayo ng 8 dakilang pamilya. Ang walang hanggang lungsod at ang malaking hanay nito ay umiral na bago pa man lumitaw ang 8 dakilang pamilya, kaya kahit ang mga dignitaryo na humamon sa mga patakaran ng walang hanggang lungsod ay parurusahan. May bulong-bulungan tungkol sa isang dignitaryo noong unang panahon na hindi naniniwala rito, kumbinsido raw na kaya niyang lumipad kahit saan dahil isa siyang dignitaryo. Kumilos siya ng mayabang sa walang hanggang lungsod, lumipad ng mahigit 100 zang, humigit kumulang 300 metro, ang taas bago, makaranas ng isang malagim na wakas. Hindi binanggit sa mga chismis na may kulog na tumama sa kanya, sa halip, ang Protection City Array ay kumuha ng enerhiya sa ilalim ng lupa at nakulong siya, pagkatapos ay marahas siyang winasak ng enerhiyang iyon. Isang henerasyon ng mga dignitaryo, patay na at hindi na muling mabubuhay. Ang lupain ng Heavenly Realm ay palaging misteryoso, walang sino man ang kayang tumagos sa lupa gamit ang kanilang divine sense para makita kung ano ang nasa ilalim, kahit ang mga may divine skills na may kaugnayan sa lupa ay hindi kayang tumawid sa ilalim ng lupa. Sa teorya, sa Immortal Realm, maraming Immortal Emperor ang kayang makalusot sa mundo gamit ang divine walking technique, gumagalaw at lumalaban sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, sa Heavenly Realm, walang sino man ang makakagawa nito. Tinatanggihan ng lupain ng kaharian sa langit ang lahat, kaya mahiwaga rin ang lupain ng kaharian sa langit. Hindi mabilang na tao ang nag-aaral tungkol sa lupain ng Heavenly Realm, ngunit hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Sinasabing matapos mamatay ang taong humamon sa mga patakaran ng Eternal City, wala nang nangahas na mabaliw muli, kabilang na ang mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya, na ang tanging nagagawa ay ang sumunod sa mga patakaran ng Eternal City. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na walang hanggang lungsod ay dahil ang lungsod na ito ay umiral na ng napakatagal na panahon, bago pa man ang 8 dakilang pamilya, at maging ang kasaysayan ay hindi masusubaybayan ang tiyak na panahon ng pagkakatayo ng lungsod, sinasabing ang mga sinaunang higanti ay nanirahan na sa lungsod na ito.
Lumapag ang banal na barko sa daungan ng North City Gate. Nakita ni Yusuf Zoc sa daungan na mas malaki pa pala ang lugar na ito kaysa sa isang super airport, na may hindi bababa sa 1,000 higanteng banal na barko na nakadaong o umaalis at pumapasok. Sa labas ng daungan, mayroong iba't ibang mararangyang karwahe, higanteng kariton ng elepante, nagliliyab na kariton ng tigre, tumatakbong kariton ng toro, at iba pa. Ito ay mga celestial beast na sinanay o may mga paghihigpit na ipinataw sa kanila, pagkatapos ay nilagyan ng mga syahan at ikinakabit sa mga frame upang magsilbing sasakyan. Maraming tao sa lungsod ang umaasa sa mga ito para makatakbo, napalitan nito ang paglalakad at mas mabilis pa nga sinasabing lahat ng uri ng pasilidad ay makukuha sa mga sasakyang ito. Ang mga sasakyang ito ay kadalasang kabilang sa iba't ibang sekta, masiglang kaganapan, o mga angkan, at ang ilan ay kabilang sa mga negosyo, na siyang nagpapaupa sa mga ito. Ang mga banal na nilalang ay nangongolekta ng upa at kumikita sa paghakot ng mga kalakal, katulad ng mga taxi sa Mortal World. Sumakay si Yusuf Zoc ng isang kariton ng nagliliyab na tigre, at ang gastos papunta sa tarangkahan ng lungsod ay 100 spirit stones, kung saan ang singil sa loob ng lungsod ay kinakalkula ayon sa oras 10,000 spirit stones bawat oras ng paglalagay ng insenso. Kung gusto mong alkilahin ng pribado ang kariton, pwede kang makipagnegosasyon para sa mas mababang presyo. Ang Eternal City ang pinakamalaking lungsod sa loob ng kaharian na ito, kaya natural lang na napakataas ng halaga ng pamumuhay dito, at mataas din ang antas ng pamumuhay. Hindi nakipagnegosasyon si Yusuf Zoc sa presyo, at pagkatapos sumakay sa kariton, itinaas niya ang kurtina para tumingin sa labas. Ang maalab na tigre ay isang celestial beast, na may malaking katawan na mga 7 o 8 metro ang haba, na minarkahan ng isang totem na parang apoy sa noo, nakahawig ng isang tigre mula sa sekular na mundo. Gayunpaman, ang katawan ng nagliliyab na tigreng ito ay nagtataglay ng napakalaking apoy, sapat ang lakas upang agad na talunin ang isang mababang Diyos sa langit. Nakalulungkot, ang mga banal na nilalang ang pinakamalakas, at nang mapaamo ito ay naging isang kabayo, na inatas ang maglingkod sa sangkatauhan bilang isang kawal. Di nagtagal, dumating ang nagliliyab na kariton ng tigre sa North City Gate, na napakalawak na maaaring mawalan ng direksyon ang isang tao. Ang mismong tarangkahan ng lungsod ay di bababa sa 100 zang ang diametro, sapat ang lapad para sa halos 1,000 tao na maglakad ng magkakatabi. Gayunpaman, may mga checkpoint sa tarangkahan ng lungsod, katulad ng mga highway sa sekular na mundo, na may mga pasukan sa kanan at mga labasan sa kaliwa, na may kabuoang mahigit 20 rampa. Bukod dito, ang mga papasok sa lungsod ay kailangang sumailalim sa inspeksyon at pagpaparehistro. Ngunit ang walang hanggang lungsod ay walang Panginoon ng lungsod, dahil walang sino man ang karapat-dapat na maging Panginoon ng walang hanggang lungsod, kaya ang pagpaparehistro ay pinangasiwaan ng 8 dakilang pamilya, bawat isa ay responsable para sa isa sa 8 rehiyon sa loob ng lungsod, pagpapanatili ng seguridad ng publiko at kalinisan sa kapaligiran, bukod sa iba pa. Total, ang pang-araw-araw na basurang nalilikha sa loob ng isang malaking lungsod na may malawak na populasyon ay kailangang pamahalaan at mapanatili ang kaayusan, kung hindi ay mahuhulog sa kaguluhan ang lungsod. Siyempre, hindi libre ang serbisyong ibinibigay ng 8 mahusay na pamilya, dahil may bayad ang pagpasok sa lungsod 10,000 spirit stones bawat tao, na napakamahal. Matapos magbayad si Yusuf Zoc ng 10,000 spirit stones, may nagbigay sa kanya ng isang aklat ng mga tagubilin para sa pagpasok sa lungsod, na naglalaman ng maraming pagbabawal at maraming tuntunin na dapat sundin. Siyempre, ang mga patakarang ito ay kadalasang nakatuon sa mga tagalabas, habang ang katawang taglay ni Yusuf Zoc, si Gail Berger, ay miyembro ng pamilyang Berger, na nagmamay-ari pa nga ng isang pribadong tirahan sa Eternal City. Matapos niyang sulyapan ang gabay, agad niyang inutusan ang kotsero na pumunta sa appraisal pavilion, dahil balak niyang magparehistro para sa isang subasta. Pagkatapos magparehistro, kailangan pa rin niyang umalis ng lungsod, lumabas mula sa South City, patungo sa lungsod ng Guard City, na wala sa loob ng mga hangganang pinamamahalaan ng pamilyang Berger, ang punong himpilan ng kanyang angkan, upang magulat sa External Affairs Hall, ay detalye ang proseso ng inspection, iulat ang sanhi ng pagkamatay ng iba, at sumailalim din sa investigasyon mula sa kanyang angkan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1300 na iulat balik napakalaki ng appraisal pavilion. Pagdating ni Yusuf Zoc sa appraisal pavilion, punong-puno ito na parang dagat ng mga tao. Ang harapan ng appraisal pavilion pa lamang ay sumasakop sa kalahati ng kalye, na may humigit kumulang 3 hanggang 4 na raang magkakahiwalay na pinto na bawat isa ay tumutugma sa isang partikular na serbisyo. Natagpuan ni Yusuf Zoc ang lugar para sa pagpaparehistro sa subasta at pumila ng kalahating oras bago siya tuluyan. Plaque ng baywang na may pagkakakilanlan. Napakaburokratiko ng taong humawak ng rehistrasyon. Ang appraisal pavilion ay isang pangunahing sentro ng negosyo, nababalot ng misteryo na may matibay na suporta, mayaman at tahanan ng maraming makapangyarihang nilalang, kaya naman kahit ang mga ordinaryong kawani rito ay itinuturing na mas mataas sa karaniwan. Ipinakita ni Yusuf Zoc ang identity waste plaque ni Gail Berger, na sinuri gamit ang isang crystal ball ng registration staff. Tama ang plaque sa baywang. Pakibayad po sana ang minimum na deposito sa subasta na 10 milyong spirit stones. Iniabot ni Yusuf Zoc ang isang singsing, sabay tanong, kailan magsisimula ang subasta? Dumating ka sa tamang oras. Nakatanggap lang kami ng abiso na gaganapin ito sa araw ng Star Deity Festival sa susunod na taon. Star Deity Festival sa susunod na taon. Sandali nagulat si Yusuf Zoc ngunit huminga ng malalim pagkatapos. Ang tinatawag na Star Deity Festival ay isang pagdiriwang na nagaganap minsan lamang kada 100 taon. Sa gabing ito ng kapistahan, ang mga bituin na karaniwang hindi nakikita ay lumilitaw sa kalangitan sa gabi ng kaharian ng langit. Itinataas ng mga tao ang kanilang mga ulo upang makita ang hindi mabilang na kumikinang na mga bituin sa kalangitan, na pinangalan ng Star Deity Festival ng mga sinaunang tao bilang pag-alaala. Sa araw ng Star Deity Festival, ang kapangyarihan ng mga bituin ay lalong malakas. Marami sa mga nagsasanay ng mga kasanayan sa Star Cavity ay nakatatanggap ng pinakamataas na benepisyo, maaaring makalusot o sumulong. Kung ikukumpara ang oras, eksaktong 1 taon na lang bago ang Star Deity Festival. Tumalikod si Yusuf Zoc at umalis, dahil marami pa siyang kailangang paghandaan ngayong taon. Gayunpaman, pagkalabas ng appraisal pavilion, hindi sumakay si Yusuf Zoc sa isang mabangis na karwahe ng tigre kundi piniling maglakad patimog. Ito ang unang pagkakataon niya sa ganito kalaking lungsod, natural lang, gusto niyang mag-explore. Gayunpaman, ang paggalugad na ito ay umabot sa kanya ng 10 araw at gabi at hindi pa rin siya nakakarating sa South City, kaya't atubili at dahil sa pangangailangan, kinailangan niyang magpara ng mabangis na tiger taxi. Total, ang bilis ng isang tumatakbong mabangis na tigre ay napakabilis, halos parang paglipad. Pagkatapos umalis sa South City at maglakad ng 2 pang araw, sa wakas ay nakarating siya sa Unending City, kung saan mas mahigpit pa ang seguridad sa pagpasok at paglabas ng lungsod. Bagamat mas kaunti ang bilang ng mga spirit stone na kinakailangan, bawat individual na pumapasok o lumalabas ay maingat na sinusuri ng mga gwardya ng gate ng lungsod. Nagkataon lang na ang bantay sa gate ngayon ay isang kakilala ni Yusuf Zoc, mula rin sa pamilyang Berger, na nagngangalang Xavier Berger. Bumaba ka sa karwahe, sumuko ka para sa pagtatanong. Galit na sigaw ng gwardya, habang nakaturo sa mabangis na karwahe ng tigre. Hey, Xavier, naghahanap ka ba ng sipa? Itinaas ni Yusuf Zoc ang kurtina ng karwahe at inilabas ang ulo. Gail, buhay ka pa. Nang makitang lumuwa ang ulo ni Yusuf Zoc mula sa mabangis na karwahe ng tigre, nagulat si Xavier Berger at agad na tumakbo sa kurtina ng karwahe at kinurot ang pisngi ni Yusuf Zoc. Isang buhay na tao, humihinga pa rin ng mainit na hangin. Sina Xavier Berger at Gail Berger ay dating magkapitbahay, parehong may apelyidong Berger. Kahit malayo silang magkamag-anak, tunay silang naglalaro ng magkasama noong mga bata pa sila. Terena, gusto mo na ba talaga akong mamatay? Para sabihin ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi magiging iyo ang Sister Six. Hey, kasama ko na si Sister Six, hey. Tumawa ng may pagmamalaki si Xavier Berger, saka biglang hinampas ang likod ng mabangis na tigre, sabay sabing, takbo ka, Gail. Pumunta ka rito mamayang gabi para uminom. Tingnan natin. Pupunta ako kung may oras ako. Aalis na ako.
Kung walang rehistro o pagtatanong, tutal, ito ang kuta ng pamilyang Burger, at lahat sila ay mga Burger, kaya ano pa ang dapat irehistro o questionin. Ibinaba ni Yusuf Zoc ang kurtina ng karwahe, ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Sa kakaibang lungsod na ito sa loob ng pamilyang Burger, umaabot sa 1,000,000 ang bilang ng mga Burger, ngunit 79% sa kanila ay mga kaakibat lamang, mga tagalabas na hindi man lang nakapasok sa pangunahing pinto ng pamilyang Burger. Habang kakaunti ang mga miyembro ng Inner Clan. Siyempre, ang South City ay mayroon ding populasyon na halos 1,000,000,000, parehong masigla at malaki. Ang direktang linya ng pamilyang Burger ay nagmamay-ari ng isang malaking palasyo sa hilaga ng lungsod, na kilala rin bilang South City Palace, na mas malaki pa kaysa sa palasyo ng imperyo, at ang mga direktang inapo ng pamilyang Burger ay naninirahan sa paligid ng mga panlabas na bahagi ng palasyo, habang ang mga dayuhang tribo, na ito ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng lungsod. Ang External Affairs Hall ay matatagpuan sa kanluran ng South City Palace, hindi bababa sa 20 li ang layo, at isa ring maliit na palasyo. Ang mga tauhan doon ay hindi bababa sa 8,000, kung hindi man 10,000. Nang pumasok si Yusuf Zoc sa External Affairs Hall, maraming tao ang nagulat at hindi makapaniwala sa unang tingin sa kanya, ngunit mayroon ding mga taong lumapit upang salubungin siya. Tutal, si Gail Burger ay pala kaibigan at medyo leader, kaya may kapangyarihan siya. Gail, nakabalik ka na ba? May isa pang lumapit para bumati, sinulyapan siya ni Yusuf Zoc, na may apelyido ring Burger, na nagngangalang Aaron Burger, na karaniwang sumusunod kay Gail Burger, halos alipors ni Gail Burger. Aaron, sabihin mo nga sa akin ang kasalukuyang sitwasyon sa External Affairs Hall, bakit pakiramdam ko ay maraming tao ang galit? Nagkukunwaring si Yusuf Zoc ngayon bilang si Gail Burger, at si Gail Burger ay kamukha ni Gail Burger, kahit ang ina ni Gail Burger ay hindi masabi na ang kanyang anak ay talagang kinokontrol ng ibang tao. Kuya Gail, may aksidente. Bulong ni Aaron Burger, sa simula ay ipopromote ka sana bilang Deputy Master, pero sina Sloan Burger, Emerson Burger, at ang kanilang mga 4-soul tablet ay nabasag lahat, habang ang sa iyo ay buo, kaya may mga tumutol, at alam mo rin na maraming tao ang nag-aabang sa posisyon ng Deputy Master, kaya, magsalita ka, malamig na wika ni Yusuf Zoc habang naglalakad papalapit. Kaya ang posisyon ng pangalawang guro ay kinuha ni Nolan Burger. Nolan Burger. Nabigla si Yusuf Zoc nang marinig ang pangalang ito. Ang Nolan Burger na ito ay walang iba kundi isa sa 8 na pumunta sa Lower Realm upang habulin siya ilang taon na ang nakalilipas. At sa alaala ni Gail Burger, si Nolan Burger ay tunay ngang nagmula sa direktang linya, na may napakaranggal na pinagmulan. Nakilala na ni Yusuf Zoc si Nolan Burger dati sa bundok ng 10,000 buto, at noong panahong iyon, si Nolan Burger ay isa lamang gitnang Diyos sa langit, at upang maging isang Deputy Master ng External Affairs Hall, kailangan mong maging kahit man lang isang Upper Heavenly God. Si Nolan Burger ay naging isang mataas na Diyos sa langit. Tinaasan ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kilay. Tutal, isa siyang henyo sa direktang linya, na kamakailan lamang ay naging isang Upper Heavenly God, tapos pagkatapos ng mga pagtutol tungkol sa iyo, diretso siyang lumapit para hawakan ang posisyon ng Deputy Master, pero transitional pa lang siya. Nakikita ko, sabi ni Yusuf Zoc habang naglalakad siya papasok sa malaking bulwagan ng External Affairs. Sa sandaling ito, sa loob ng malaking bulwagan ng External Affairs, may nakaupo na. Ang Master ng External Affairs Hall ay si Ian Burger, kasama ang 3 Deputy Masters, at ang pinakamababang ranggo sa kanila ay ang posisyon ng Deputy Master na kanyang pinaglalaban, ngunit ngayon ay nakuha na ito ni Nolan Burger. Nang pumasok si Yusuf Zoc, hindi siya pinansin ni Nolan Burger, ngunit tumayo ang guro at ang 2 pang pangalawang guro upang salubungin siya. Gail, sa wakas ay nakabalik ka na, buti naman at nakabalik ka na, napakagaling. Buong pagmamahal na lumapit si Ian Burger kay Yusuf Zoc at tinapik ang braso nito. Guro, simulan na natin, kailangan ko pa ring bumalik para magtanong tungkol sa aking ina, kaya maaari ko na bang iharap ang aking ulat? Bakas sa mukha ni Yusuf Zoc ang bahid ng pagkadismaya, na kahit sino ay tiyak na hindi masisiyahan, dahil inagaw sa kanila ang isang nararapat na posisyon na sumire sa pag-unlad ng karera ng isang tao. Sige,
Magre-record ako gamit ang crystal ball. Tumanggo si Master Ian Burger at umupo ulit sa pangunahing upuan. Wala akong masyadong masabi tungkol sa mga naunang bahagi, nagsagawa ako ng mga inspection gaya ng dati, noong pabalik na kami, sakay ng banal na barko, nakatagpo namin ang mga tulisan mula sa bundok Shumi. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng minsanang kaibigan na nagligtas sa buhay ko, kaya nakabalik ako. Ang kaibigang minsan lang mangyari sa buhay ko ay nagngangalang Thunderbolt Bids, siya ang nagligtas sa akin. Ano? Ang Master at ilang Deputy Masters, kabilang ang mayabang na si Nolan Burger ay pawang natigilan, nanlaki ang mga mata, nakaligtas ba si Gale Burger dahil partikular siyang iniligtas ng Thunderbolt Bids? Ano ang sitwasyon noon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1310 Pamilya Burger, bakit kayo lang ang iniligtas ni Thunderbolt Bids? Matapos ang pagkabigla, habang nag-iisip pa rin si Hall Leader na si Ian Burger, tumingin ang bagong hirang na Deputy Hall Leader na si Nolan Burger kay Yusuf Zoc at nagdulot ng pagdududa. Gusto niya akong kunin bilang disipulo niya. Nakakagulat na direktang wika ni Yusuf Zoc, habang malamig na nakatitig kay Nolan Burger. Ano? Ngayon naman ay si Nolan Burger naman ang labis na nagulat. Gustong kunin ng Thunderbolt Bid si Gale Burger bilang disipulo. Paano nangyari iyon? Si Gale Burger ay nagmula lamang sa isang sangay ng pamilyang Burger, hindi na sulit banggitin bilang isang ilehitimong miyembro, at sa paglipas ng mga taon, si Gale Burger ay hindi kailanman itinuring na isang partikular na may talentong individual. Pero ngayon, sinabi ni Gale Burger na gusto siyang kunin ni Thunderbolt Bids bilang disipulo. Paano kaya ito nangyari? Si Nolan Burger ang unang nagsalita muli, nagsimula sa isang pang-iinis, napakadaldal naman, iniisip mo na dahil kahit ang leader ng angkan ay hindi mapapatunayan ito, maaari mong sabihin ang anumang gusto mo, tama ba? Gale Burger, pinaghihinalaan ka na namin ngayon na nakikipagsabwatan ka sa mga bandido ng Virtuous Mountain Range. Bam! Nagsimulang kumilos si Nolan Burger, inihampas ang kanyang kamay sa armrest. Wala siyang ibang magawa kundi ang kumilos dahil sa pagharang sa daan ni Gale Burger, tiyak na naghasik siya ng puot. Kaya naman, habang nagbubuga ng kabaliwan at naghahabi ng malalaking kasinungalingan si Gale Burger, sinamantala niya ang pagkakataon para itutok sa kanya ang krimen at sirain ang kanyang cultivation level. Sa katunayan, mayroong ilang mga paratang laban kay Gale Burger. Una, siya ang pinuno ng ekspedisyon, at bagamat namatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan, siya lamang ang nakaligtas, kaya't siya ang may responsibilidad sa pamumuno. Ang pangalawang paratang ay may nagsampa ng formal na akusasyon laban kay Gale Burger para sa paglustay at pagtanggap ng mga suhol. Ang ikatlong paratang ay nang siya ay bumalik, hindi lamang hindi inamin ni Gale Burger ang anumang pagkakamali, kundi patuloy pa rin siyang nagsinungaling, na kinasangkutan si Thunderbolt Bids dito. Sa tatlong kasong ito, kapag naihain na sa Internal Affairs Hall, dapat nang ipawalang bisa ang cultivation ni Gale Burger, at dapat nang pigilan ang kanyang katayuan. Hindi magiging banta sa kanya ang isang pile na si Gale Burger, dahil mas mababa pa ito sa isang aso. Gale, hindi ka panipaniwala ang sinabi mo. Alam mo naman kung sino si Thunderbolt Bids, di ba? Paano natin ito mapapatutuhanan sa kanya? Malungkot na sabi ni Hall Leader Ian Burger. Oo, Gale, hindi ka dapat magsalita ng walang kabuluhan. Gale, huwag kang maging pabaya. Same time din siyang pinagsabihan ng dalawang kinatawang pinuno ng bulwagan. Maituturing ba itong ebidensya? Si Yusuf Zoc, na may bahid ng pagkatuwa, ay kinuha ang Heart of Heaven token mula sa Changsan Residence, na kumikinang sa kanyang kamay. Ang tanda ng puso ng langit. Ito nga ang tunay na Heart of Heaven token, at ito pa nga ang Thunderbolt Heart of Heaven token. Ang paghawak sa token na ito ay parang nakatayo sa harap mismo ni Thunderbolt Bids. Ang mga pinuno ng bulwagan at mga pangalawang pinuno ng bulwagan, na mga makamundong tao, ay napatayo sa gulat nang makita ang Heart of Heaven token. Maging si Nolan Burger ay tumayo, ang mukha ay bakas sa labis na pagkalito. Taglay ni Gale Burger ang Heart of Heaven token, na nangangahulugang totoo ang sinabi niya, tunay ngang tinanggap siya ng mga Thunderbolt Bids bilang isang disipulo. Ang disipulo ng isang Diyos na soberano,
isang disipulo ng isang Diyos na soberano sa mataas na antas. Gale, bumalik ka agad at makita ang iyong ina, kailangan kong iulat ang bagay na ito sa internal halls, napakahalaga nito. Nanginginig ang mga binti ni Ian Burger. Kahit siya ang pinuno ng External Affairs Hall, hindi pa niya nakikilala ang clan leader ng Burger Clan, ni hindi pa niya nakikita ang kahit ilang individual na nasa God Sovereign level, lalo na ang isang high-level God Sovereign. Kaya naman, kinailangan niyang iulat ang isang napakahalagang pangyayari at ipaubaya ang desisyon sa mga nakatataas. Sa katunayan, siya at ang mga pinuno ng mga kinatawan ng bulwagan ay hindi nagkaintindihan. Kahit na natanggal ni Yusuf Zok ang Heart of Heaven token, hindi talaga siya disipulo ni Thunderbolt Bids. Hindi nila narinig ang lahat, nabanggit lang ni Yusuf Zok na gusto siyang kunin ni Thunderbolt Bids bilang disipulo bago sumabad si Nolan Burger, at sa kanya ipinakita ang token. Sa makatuwid, parehong inakala ni na Ian Burger at Nolan Burger na ang outsider disciple ng kanilang Burger Clan ay naging disipulo nga ni Thunderbolt Bids. Kaya naman, dapat iulat ang ganitong kaalagang pangyayari. Sumulyap si Yusuf Zok kay Nolan Burger at dinilaan pa ng bahagya ang mga labi nito. Si Nolan Burger ay isa sa 8 humabol sa kanya ilang taon na ang nakalilipas at dahil dito ay nasa listahan din siya ng mga dapat niyang patayin. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para tapusin si Nolan Burger. Noon, nasa kaawa-awang kalagayan siya, hinarap silang 8 na parang isang palaboy na kuneho, ngunit ngayon, kaya na niyang lipulin ang 8 kupol na iyon. Kahit na sila rin ay lumalaki sa kamangha-manghang bilis, ang kanilang bilis ng paglago ay hindi pa rin kayang tapatan ang kay Yusuf Zok. Nakatadhana silang maging tantungan para sa kanya. Napansin ni Nolan Burger ang mabangis at nakamamatay na tingin sa mga mata ni Yusuf Zok, at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kilay at saka mapangot siyang ngumiti nang tumalikod na si Yusuf Zok para umalis. Siya ay direktang nagmula sa pamilyang Burger, na may pinakadalisay na lahi. Bagamat hindi siya ang direktang tagapagmana na inatas ang pumalit sa mga pangunahing tungkulin ng clan, tulad ng panganay na anak na lalaki o apo, bahagi pa rin siya ng inner sect. Ang mga panloob at panlabas na sekta ng pamilyang Burger ay malinaw na pinaghiwalay. Hindi siya makapaniwalang maglalakas loob si Gale Burger na hawakan siya, ni hindi niya inakalang makakapantay niya si Gale Burger, kaya ang mukha nito ay puno ng mapang-uyam at mapaglarong tingin. Tumalikod si Yusuf Zok at naglakad palayo sa External Affairs Hall, at agad na sumunod si Aaron Burger, na nakabantay sa labas. Sino ang nagsumbong sa akin? Tanong ni Yusuf Zok habang naglalakad sila. Baka ang panglimang kapatid na lalaki, sagot ni Aaron Burger. Si Gale Burger ay isang mahalagang figure sa External Affairs Hall, na may napakaraming nasasakupan sa ilalim niya. Ang mga taong ito ay katulad ng kanyang mga nakababatang kapatid, na sumusunod sa kanyang mga utos. Isa sa kanila si Aaron Burger, gayon din ang ikalimang kapatid, at ilan pang iba na sumunod din sa kanyang mga utos. Nakuha ko, tumanggaw si Yusuf Zok. Dito ka na lang manatili. Baka ipatawag ako ng Internal Affairs Hall mamaya, ipaalam mo sa akin kapag ginawa na nila iyon. Binuka ni Aaron Burger ang kanyang bibig, pagkatapos ay paulit-ulit na tumanggo. Si Aaron Burger ay nasa antas Diyos din, bagamat isang mababang Diyos sa langit. Mukha siyang isang karaniwang tindera, galing sa mahirap na pamilya, at isinasantabi sa loob ng mansyon ng mga Burger. Sa loob ng maraming taon, si Gale Burger ang sumusuporta sa kanya, paminsan-minsan ay nagpapahintulot sa kanya na kumita ng dagdag na pera, kung hindi ay hindi sana siya makakaraos. Dahil sa pangangalaga ni Gale Burger, naging lubos na tapat sa kanya si Aaron Burger. Pagkalabas ng External Affairs Hall, naglakad si Yusuf Zok ng halos 2 oras bago narating ang isang residential area sa hilagang silangang sulok ng lungsod, na kadalasang tinitirhan ng mga miyembro ng pamilya Burger. Ang tirahan ni Gale Burger ay nasa lugar na ito, isang malaking compound na may 2 pasukan. 2 tao lamang ang nakatira sa looban, ang ina ni Gale Burger at isang matandang dalaga sa kanyang tabi. Nawalan ng ama si Gale Burger noong bata pa siya at pinalaki ng kanyang ina. Napagtanto ni Yusuf Zok mula sa mga alaala ni Gale Burger na ang ina ni Gale Burger ay hindi lamang pambihira kundi misteryoso rin. Ang alam lang ni Gale Burger ay Dixon ang apelyido ng kanyang ina, na nagngangalang Alicia Dixon, ngunit kung saan ito nanggaling, wala siyang ideya.
Bukod dito, maaari siyang makipag-usap sa mga mula sa panloob na sekta ng pamilyang Burger. Habang papalapit si Yusuf Zoc sa bahay ni Gail Burger, mula sa malayo, natanong niya ang isang balingkinitan na dalaga na nakatayo sa labas ng gate. Mukhang nasa edad 27 o 28 siya, nakasuot ng simpleng damit, walang makeup, ngunit malinaw na isang napakagandang babae na may kaaya-ayang pangangatawan. Ang tumatak sa isip ni Yusuf Zoc ay hindi niya matukoy ang antas ng kultura ng babae. Kahit si Gail Burger ay hindi alam ang eksaktong antas ng kultura ng kanyang ina. Ang matandang dalaga sa tabi niya, gayunpaman, ay isang matipunong matandang babae na may di pangkaraniwang malalaki na mga paa, puno ng sigla, at masiglang espiritu. Sa isang sulyap, nakilala ni Yusuf Zoc na ang matandang dalaga ay nasa high-level God King realm. Nagpakita si Alicia Dixon ng marangal na anyo at kahangahangang presensya nang hindi nagpapakita ng galit. Walang ekspresyon ang mukha niya, kalmadong parang tubig na payapa. Lumuhad si Yusuf Zoc, bagamat hindi gaanong kahanga-hanga si Gail Burger, isa pa rin siyang mahusay at mabuting anak. Mabuti naman at nakabalik ka na, mabuti naman at nakabalik ka na. Si Alicia Dixon, na inaalagaan ng mabuti, ay bahagyang tumango kay Yusuf Zoc at saka sinabing, alam ko na ang tungkol sa insidente sa External Affairs Hall. Tuloy kayo at kausapin ako sa pinakaloob na bulwagan, may mga tanong ako para sa inyo.